Ito ang huwarang lalaki na dapat isaalang-alang ng mga kababaihan bago magpakasal. Hindi lang siya dominanteng makapag-alaga sa iyo, kundi natatakot din siyang wala kang masasandalan, kaya pinaghihinalaan niyang ginawang ginto niya ang iyong mga magulang. Ito ang larawan ng pinakamapagkakatiwalaang lalaki sa Gulf of Tonkin. Ipinagkanulo ang kanyang matalik na kaibigan at ipinakulong siya na parang nagpapasto ng manok kahit na magkasama silang lumaki. Matalik na kaibigan sila ngunit kanya-kanya na lang. Higit pa rito, para maging tagapagmana ng isang mayaman na pamilya, ginamit niya ang mamahaling sasakyan para banggain ang sarili niyang ama at ginawa ang hangang pagtatapos sa pamamagitan ng pagkuha sa kasintahan ng kanyang kapatid. Ganoon na lang, sunod-sunod na krimen ang nagpatong-patong. Mas maganda pa sa isang super smooth na field, ito rin ang oras na ang galit ay umabot sa pinakamataas na limitasyon ng tao. Simula ng mga paghihiganti na magiging kasaysayan na hindi pa nangyayari. Inaanyayahan ko ang buong pamilya na panoorin ang pelikula. Ang ama ng bida na si Lido Ohak ay isang manggagawa sa bahay ng Panginoong Mailupa at si Lido Ohak at ang batang Panginoon ng bahay na iyon ay parehong umibig sa isang babae. Mula pagkabata ay sinabi na sa kanya ng kanyang ama ang isang prinsipyo. Man ang kanyang mga nagawa sa pag-aaral o hitsura, dapat siyang maging mas mababa kaysa kay Choi Chul-won, tulad ng Wakefield sa harap nila. Ang dahilan kung bakit sila nabuhay hanggang ngayon ay dahil sa tulong ng lolo ni Choi Chul-won. Kaya't sa bawat pagsusulit, sa katalinuhan ni Lido Ohak, maaari siyang maging number 1 sa buong paaralan. Ngunit napilitan lamang siyang maging anino sa likod ni Choi Chul-won dahil nakatira sila sa iisang bubong at madalas silang magkasamang nag-aaral. Gayunpaman, ngayon ay sinabi lang ng nanay ni Lido Ohak na magkamukha silang magkapatid. Narinig ito ng mayamang ginang at agad nagbago ang kanyang mukha. Napansin ni Choi Chul-won ang awkward na kapaligiran, kaya mabilis niyang inalis si Lido Ohak mula doon. Ang relasyon nilang dalawa ay hindi naputol ng kahirapan o kayamanan. Habang papunta sa paaralan, nakita nila ang ilang mga estudyante na sadyang gumagala. Nais ni Lido Ohak na may mabuting puso na humingi ng katarungan. Hindi inakala ni Choi Chul-won na ang tila mahinang binata na ito ay may pambihirang lakas, bilis, at kakayahang umilag. Hindi ito halata sa kanya. Sa totoo lang, ang taong ito ay isa ring matalino. Matapos malutas ang gulo, nagmamadali ang dalawang magkapatid na pumunta sa paaralan. Noong dekada 70 sa Korea, ang mahuling pumasok sa klase ay libreng masahe sa buto at kasukasuan. Nakita nilang hindi sila makapasok, kaya tumakbo sila sa tabi at nagpasok ng maraming damit sa kanilang katawan. Sa harap ng walang awang parusa ng instruktor, nagkatinginan lang ang dalawang magkapatid. Ganyan din ang pakiramdam ng kalayaan ng kabataan. Pagbalik sa klase, oras na para ipahayag ang mga resulta ng pag-aaral. Si Choi Chul-won ay nanatiling nangunguna sa buong paaralan at si Lido Ohak ay nasa pangalawang pwesto. Kahit na sila ang nangunguna sa buong paaralan, hindi sila nakatakas sa parusa sa pagiging huli sa klase ngayon. Ang dalawang magkapatid ay palihim na pumunta sa harap ng sinehan. Nakita ni Lido Ohak ang maraming estudyanteng nahuli, kaya dali-dali niyang dinala si Choi Chul-won palabas sa likod na pintuan. Pagkatapos nilang dalawang kumatok ng malakas, lumabas na ang babaeng kakikita lang nila at umibig sa kanila. Sinabi niya na doon ang kanyang bahay. Narinig ito ni Choi Chul-won at inakalang nagbibiro ang babae. Hindi niya inakala na narinig ng mayordoma ang boses ng dalaga at agad na binuksan ang pinto. Masiglang tinanggap ni Oh Jung-shin sila sa sinehan. Pala, siya ang anak ng may-ari ng sinehan. Isang maliit na kilos lang ang sapat para lubos na maakit si Lido Ohak. Paglabas nila, agad silang pinuntirya ng isang grupo ng mga siga. Ang dalawang binata ay naguguluhan. Ang kasama nilang bagong kasapi ay ang taong matagal nang nasapak ni Lido Ohak. Nagmamadaling hinila ni Choi Chul-won ang babae at tumakbo, habang si Lido Ohak ay naiwan para hanapin ang paraan upang makatakas. Hindi maintindihan ni Oh Jung-shin ang nangyayari, ngunit tumakbo pa rin siya kasama nito. Inabol sila ng grupo ng mga siga hanggang sa kahoy na gawaan. Dali-daling nagtago ang tatlo sa likod ng tabla. Sa kasamaang palad, pumasok din ang lider ng mga siga. Wala silang choice kundi magtago sa paligid ng mga tumpok ng kahoy. Habang naglalakad ng nakakuba, hindi sinasadyang nahawakan ni Lido Ohak ang balikat ni Oh Jung-shin. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya, at sa sandaling iyon ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nahulog siya pabalik. Buti na lang at mabilis si Oh Jung-shin na hilahin siya pabalik. Matapos makatakas sa paghabol, sinipa ni Oh Jung-shin ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay umalis siya ng galit. Si Lido Ohak ay bumalik upang humiga sa damuhan. Naalala ang eksena kanina at totoong ang sumulat siya ng sulat ng paghingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam na si Choi Chul-won, ang batang Panginoon na kasama niya noong araw na iyon, ay may gusto rin kay Oh Jung-shin. Ngayon ay inanyayahan nila ang babae sa isang restaurant. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Lido Ohak ay papuri sa ganda nito. Nakita ang kanyang inosenteng hitsura, tumawa ng malakas si Oh Jung-shin. Sa sandaling ito, ipinahayag din ni Choi Chul-won ang kanyang pagmamahal sa kanya. Tumayo siya at nagsimulang maghubad ng kanyang damit para kay Oh Jung-shin. Kaya niyang gawin ang kahit ano para dito. Nakita niyang gustong agawin ng kanyang kapatid na nakatira sa iisang bubong si Oh Jung-shin mula sa kanya. Nahiya si Lido Ohak at yumuko. Tama, napakahirap niya kahit ang sapatos niya ay galing sa nanay niya. Maraming beses nang tinahi at nilapatan. Ang ama pa niya ang nagtatrabaho para sa pamilya ni Choi Chul-won. Paano siya makikipagkompetensya sa binatang Panginoon na si Choi Chul-won? Nakita ng dalaga na may kakaiba kay Lido Ohak.
kaya tinanong niya ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman, magkaiba ang kanilang sagot. Ang isa ay nagsabing magkapatid sila, ang isa naman ay nagsabing magkaibigan. Dahil dito, lalong naguluhan si Oh Jung-shin. Nang sasabihin na ni Choi Chul-woong ang relasyon ni Lee Do-oh at ng kanyang pamilya, biglang nagsalita si Lee Do-oh at pinutol siya. Nagsinungaling na sumasakit ang kanyang tiyan, kaya umalis na muna siya. Ngunit ang kanyang kasanayan sa pag-arte ay halata, at agad itong napansin ni Oh Jung-shin. Sinabi niya na umupo siya upang maiwasan ang kahihiyan. Si Oh Jung-shin ay nagpasya na bigyan ang dalawang lalaki ng 1 taon. Sa panahong iyon ay magiging magkaibigan muna sila. Pagkatapos nilang mag-usap, sunod-sunod na inakbayan ng dalaga ang dalawa. Una, palihim na pumunta ang tatlo sa sinehan. Sa isang maaraw na hapon, naglaro sila ng tubig at lalo silang naging malapit, madalas pang ang nagbibiruan. Hanggang isang araw, lumabas ang resulta ng kanilang mga pagsusulit. Si Choi Chul-woong, na laging nangunguna sa buong paaralan, ay bumaba sa pangalawang pwesto. Samantalang si Lee Do-oh, na laging nasa likuran niya, ay biglang umakyat at nanguna. Gayunpaman, nang marinig niya ito, hindi man lang natuwa si Lee Do-oh dahil binalaan na siya ng kanyang ama na huwag kailanman lampasan ang batang Panginoon. Si Choi Chul-woong, dahil ang buong pamilya niya ay kailangan pa rin kumita sa pamamagitan ng kanilang pamilya, ayon sa inaakala ni Lee Do-oh, sa buong araw na iyon ay tulala si Choi Chul-woong. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling tumakbo si Lee Do-oh para magpaliwanag, ngunit tinanong siya ng binata, ito ba ay dahil kay Oh Jung-shin kaya siya nagsikap mag-aral ng gusto. Ang sitwasyon ay nagsimulang lumala at si Choi Chul-woong ay labis na hindi nasisiyahan. Ngunit sa sandaling ito, ang pagdating ni Oh Jung-shin ay pansamantalang nagpakalma sa awkwardness. Dahil sa tulong ng dalawang lalaki, ang kanyang pagganap ay napabilang sa top 200. Napakamot sa ulo si Lee Do-oh pagkatapos ay dinala ni Oh Jung-shin ang dalawa sa kanyang bahay. Ipinakilala niya sa kanyang pamilya sina Lee Do-oh at Choi Chul-woong. Nagpasalamat ang ama at inanyayahan ang dalawang binata na madalas bumisita. Sa pagkakataong ito, nalaman ng ina ni Oh Jung-shin na si Choi Chul-woong ay ang binatilyong Panginoon ng gawaan ng kahoy at agad siyang nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Ngunit nang tanungin ang kalagayan ng pamilya ni Lee Do-oh, nahihiya lang siyang sabihin na ang trabaho ng kanyang ama ay magsasaka. Ang trabahong ito ay lampas sa inaasahan ng ama ni Oh Jung-shin. Gayunpaman, buti na lang at siya ay tumayo para ipagtanggol siya. Si Choi Chul-woong naman, na tila nagsiselos, ay nagsimulang sabihin sa kanila na ang ama ni Lee Do-oh ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Hindi sumagot si Lee Do-oh nang marinig niya ito. Naubos ang lakas niya at napilitan siyang umamin, ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, nakaramdam pa rin siya ng kaunting sakit sa puso. Nagpatuloy siyang uminom hanggang sa malasing siya. Ayaw niyang makita ni Oh Jung-shin ang kanyang magulong kalagayan. Pagkatapos, lumapit din si Choi Chul-woong at pilit na humingi ng tawad kay Lee Do-oh. Nang makita ni Oh Jung-shin si Choi Chul-woong, agad niyang hinaplos ang pisngi nito na tila ba may sumabog na bituin at hindi niya napigilang murahin siya ng ilang beses. Pagkatapos niyang magsalita, galit siyang tumalikod at umalis. Mula noon, nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang magkapatid. Kinabukasan, hindi sila parehong pumasok sa paaralan. Ngunit nang aalis na si Lee Do-oh, biglang umuwi ang kanyang ama. Nakikita ang kanyang malungkot na hitsura. Malinaw na nasabi na ni Choi Chul-woong ang lahat. Ang unang salitang lumabas sa bibig ng ama ay utusan si Lee Do-oh na iwan ang kanyang pag-aaral at manatili sa bahay upang magsasaka kasama niya. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Lee Do-oh. Bakit kailangang mas mababa ng isang antas ang isang magsasaka kaysa sa iba? Dahil lang umiyak ang anak ng kalaban, kailangan niyang magdusa ng hindi patas na pagtrato. Labis na nagalit ang ama at muli niyang hinaplos ang pisngi ng kanyang mahal na anak na halos malihis ang panga nito. Sa seryosong tono, sinabi niya sa kanya na hindi na siya papayagan pang mag-aral. Narinig ito ni Lee Do-oh at dali-dali siyang tumakbo sa harap ng kanyang ama, lumuhod at nagmakaawa sa kanya. Nangako siyang hindi na niya muling kukulitin si Choi Chul-woong basta makapag-aral lang siya. Ngunit ang mga salitang ito, walang epekto ang mga salitang ito sa walang emosyon na ama. Sinabi niya kay Lee Do-oh na huwag nang pumasok sa paaralan. Mula noon, nagsimula siyang magtrabaho sa pagputol ng kahoy sa bundok. Nang makita niya si Oh Jung-shin, nagkunwari siyang hindi niya ito kilala. Gayunpaman, hindi siya nagalit sa mga salitang ito at hindi rin niya kinamuhian ang pagiging magsasaka ni Lee Do-oh. Mabilis na tumakbo si Oh Jung-shin sa harap niya, tiningnan ang mabait at simpleng lalaking ito at direktang hinalikan siya. Gayunpaman, nakita lahat ito ni Choi Chul-woong na nakatayo malapit. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong may mababang pinagmulan tulad ni Lee Do-oh ay tinitingnan ng isang mayamang dalaga. Si Choi Chul-woong, na hindi maganda ang pakiramdam, ay tahimik na umalis. Kasabay nito, natuklasan ni Oh Jung-shin ang sitwasyon. Sinundan niya si Choi Chul-woong sa isang maliit na eskinita at nakita siyang bugbog sarado. Lumalabas na ang grupo ng mga siga ay nakita si Choi Chul-woong bilang isang mayamang binata, kaya't nais nilang humingi ng pera. Ayaw ni Choi Chul-woong na makita ni Oh Jung-shin ang kanyang kaawa-awang hitsura. Gusto niyang umalis agad ito, ngunit hindi nakinig si Oh Jung-shin. Agad niyang hinila si Choi Chul-woong at umalis mula doon. Gayunpaman, hindi madaling palayain ng mga siga ang kanilang biktima. Galit na galit si Oh Jung-shin at agad niyang pinakain ang kalaban ng suntok at sampal. Nagdulot ng
galit ang aksyon na ito sa mga siga. Nakita ni Choi Chul-woong na dinidiskitahan ang babaeng mahal niya, kaya galit na galit siyang naglabas ng patalim sa kanyang bulsa. Idineklara niyang gusto niyang gawing ginto ang mga ito. Nakita ito ni Oh Jung-shin at nagmamadaling pinigilan siya upang maiwasan si Choi Chul-woong na makagawa ng krimen. Agad niyang hinawakan ang kamay na may hawak na kutsilyo. Sinamantala ng mga siga ang pagkakataon at sinipa si Choi Chul-woong sa lupa. Marahil ay dahil sa kutsilyo, bigla silang nakaramdam ng takot. Nagbanta lang sila ng kaunti at mabilis na umalis. Nakita ni Choi Chul-woong ang sugat sa mukha ni Oh Jung-shin. Gustong niyang hawakan ito, ngunit nahihiya siya. Alam niyang si Lee Do-ohak ang gusto ng babae ngayon. Sa sandaling ito, hinahanap din ni Lee Do-ohak ang dalawa sa lahat ng dako. Pilit na pinipilit ni Oh Jung-shin si Choi Chul-woong na bumalik, ngunit lalo lang nitong ginagalit ang huli. Sa huli, mag-isa na umuwi si Choi Chul-woong. Hindi nahanap ni Lee Do-ohak ang dalawa, kaya bumalik na rin siya. Hindi sinasadyang nakita niya si Choi Chul-woong na puno ng galos, nakaupo sa loob ng silid. May mabuting kalooban siyang lumapit para magtanong, ngunit galit si Choi Chul-woong at pinapaalis siya. Masyadong mataas ang kanyang pagmamataas, kaya ayaw niyang malaman ni Lee Do-ohak na nasaktan siya. Kinabukasan, ginamit ni Lee Do-ohak si Oh Jung-shin bilang dahilan para ayaing maghapunan si Choi Chul-woong. Nang dumating si Choi Chul-woong sa pinagkasunduan, nakita niya si Lee Do-ohak na kasama ang isang bugbog saradong siga na nakatayo roon. Matagal nang sinabi ni Oh Jung-shin ang lahat sa kanya. Nakita niya ang siga na nagyayabang pa rin kahit nahuli na, kaya matapang na nagpa siya si Choi Chul-woong na lumaban ng mano-mano sa kanya. Bagaman siya ay isang mayamang binata. Gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi akma ang pisikal na lakas ni Choi Chul-woong para sa solong laban. Gusto ni Lee Do-ohak na tumulong ngunit agad siyang tinanggihan. Nagsimula ang laban ng dalawa sa ilalim ng kulog at kidlat. Sa huli, matagumpay na nakontrol ng siga si Choi Chul-woong at hayagang umalis. Agad na bumangon si Choi Chul-woong mula sa lupa. Kinuha niya ang isang ladrilyo at nilapitan ang kalaban, sinuntok ang ulo nito. Gusto ni Lee Do-ohak na pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Nang makita ang lalaking walang tigil na dumudugo, saka lamang nila napagtanto na may mali. Dali-dali nilang binuhat ang kalaban at dinala sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, ang siga ay tinamaan sa ulo. Patay na siya dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Gusto ni Lee Do-ohak na sabihin kay Choi Chul-woong na sumuko sa istasyon ng pulisya. Ngunit nang maisip niyang sumali siya sa Juventus, nagulat siya at tumayo. Agad niyang ibinuhos ang lahat ng responsibilidad kay Lee Do-ohak. Ito ay lahat ng kanyang kagagawan. Kung hindi dinala ni Lee Do-ohak ang siga ngayon, hindi mangyayari ito. Nagmakaawa si Choi Chul-woong kay Lee Do-ohak na akuin ang pagkakasala para sa kanya. Ang kanyang ama ay malapit ng tumakbo para sa kongreso, at ang kanyang ina ay araw-araw na umaasa na magtatagumpay ang kanyang anak. Ayaw ni Choi Chul-woong na maging isang mamamatay tao. Lumuhod siya sa harap ni Lee Do-ohak. Nagmakaawa sa kanya na iligtas siya, at sumang-ayon na pananagutan ang buhay ni Lee Do-ohak. Hintayin mo lang na makabalik siya sa lipunan, at sisiguraduhin ni Choi Chul-woong na magkakaroon ka ng maginhawang buhay. Nang marinig ito ni Lee Do-ohak, nagsimulang sumabog ang lahat ng emosyon na matagal nang kinikimkim niya. Sa loob ng maraming taon, pilit niyang pinagbigyan si Choi Chul-woong para sa kanyang ama, kaya't namuhay siya sa likod nito. Bakit kailangang akuin ng isang taong nagmula sa kahirapan ang lahat ng kasalanan? Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan na tumanggi si Lee Do-ohak. Pagkatapos, ang buong pamilya ni Choi Chul-woong ay lumapit upang hanapin ang ama ni Lee Do-ohak. Lumuhod ang ina sa harap nito. Sa ngayon, si Lee Do-ohak lang ang makapagliligtas sa kanyang anak. Bagaman ang ama ni Lee Do-ohak ay nagtatrabaho sa bahay ni Choi Chul-woong, hindi niya matatanggap ang pagbebenta sa kanyang anak. Kumawala siya mula sa pagkakahawak ng dalawa at tumakbo palabas. Hindi niya inakala na ang dalawang walang hiyang mag-ina ay mamamatay-matayan sa harap ng pinto. Patuloy na nagmamakaawa sa ama ni Lee Do-ohak. Sumigaw siya at sinaway si Choi Chul-woong. Bakit mo ginawa iyon? Sa sandaling ito, nakaupo mag-isa si Lee Do-ohak sa ilalim ng ulan. Sa huli, hindi pa rin siya nakatakas sa mga kamay ng kanyang pamilya. Naisip ang pamilya ni Choi Chul-woong na minsan niyang pinagkakautangan ng loob. Nagpa siya si Lee Do-ohak na may mabuting puso na akuin ang kasalanan para sa kanya. Kinabukasan, mabilis na dumating ang pulisya sa bahay upang dalhin si Lee Do-ohak. Nang malaman ni Oh Jung-shin ang balita, hindi na niya inabutan na patuyuin ang kanyang buhok at dali-dali siyang tumakbo. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Lee Do-ohak, umiiyak at tinatanong siya, hindi ikaw ang gumawa nito, di ba? Ngunit hindi sumagot si Lee Do-ohak, sa pilitang isinakay ng pulisya sa sasakyan. Umalis ang sasakyan at ang biyaheng ito ay umubos ng 4 na taon ng kabataan ni Lee Do-ohak. Ang ama ay nagtago sa tuktok ng bundok at sa huli ay hindi nagpaalam sa kanyang anak. Ang ina lamang ang malungkot na sumunod sa sasakyan ng buong lakas. Hindi nagtagal, nilitis ang kaso ng dalawa. Si Choi Chul-woong ay pinagmulta ng 100,000 won para sa kasong pananakit, samantalang si Lee Do-ohak na nagkasala ng sadyang paggawa ng krimen ay nahaharap sa 4 na taong pagkakakulong. Sa daan patungo sa bilangguan, sumugod si Oh Jung-shin, gustong magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Kahit isang beses lang na marinig si Lee Do-ohak na sabihing mahal niya siya ay sapat na. Ngunit dahil ayaw niyang makita ni Oh Jung-shin ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, pinili pa rin ni Lee Do-ohak na manahimik. Ayaw niyang maapektuhan ang panghabang buhay na kaligayahan ni Oh Jung-shin dahil sa kanya. Sa huli, naglaho na lang ang tadhana nilang dalawa. Sa unang araw ng pagkakakulong ni Lee Do-ohak, hindi sinasadyang bumagsak siya sa mga suntok ng mga preso. At sa kasamaang palad para sa binatilyong lider sa loob, siya ang kapatid ng sigang ginawa nilang ginto. Nang makita niya si Lee Do-ohak, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na palibutan ito. Si Lee Do-ohak, ang kawawang binata, ay muling nakatanggap ng libreng bugbog. Nang umalis ang lahat sa training ground, naiwan si Lee Do-ohak na walang malay.
Mabuti na lang at may nakatuklas sa kanya, kaya't matagumpay si Lee Do-ohak na nakatakas mula sa kamatayan. Sa isang kisap mata, 4 na taon na ang lumipas. Ang mayaman na binata at ang mayamang dalaga ay parehong nagbago ng kanilang hitsura. Ang ama ni Choi Chul-woong ay namatay nang hindi inaasahan dahil sa kabiguan sa pagtakbo para sa halalan. Ang ama ni Oh Jung-shin ay namatay din dahil sa matinding sakit. Ngayon, siya na ang bagong may-ari ng sinehan. Nang banggitin ni Choi Chul-woong ang pangalan ni Lee Do-ohak, hindi maiwasan ni Oh Jung-shin na makaramdam ng kaunting sakit sa puso. Tama, 4 na taon na silang hindi nakikita kay Lee Do-ohak. Sa sandaling ito, hindi inaasahang dumating ang isang pangkat ng patrol sa istasyon ng bus. Tila nakakita ng kaaway si Choi Chul-woong. Nagmamadali niyang hinila ang kanyang sombrero para takpan ang kanyang mukha. Mabilis na binilinan si Oh Jung-shin ng ilang salita at pagkatapos ay umalis. Lumalabas na lihim na sumali si Choi Chul-woong sa isang grupo ng mga aktivistang nagpoprotesta. Sila ay naghimagsik laban sa diktadura at sumuporta sa demokrasya. Sa araw ng rally sa harap ng gusali ng gobyerno, mabilis na dumating ang armadong puwersa para kontrolin ang sitwasyon. Ang lahat ng nahuli ay hindi nakatakas sa matinding pambubugbog. Mabilis na tumakbo si Choi Chul-woong sa isang eskinita, ngunit hinarang siya ng isang sundalo. Paulit-ulit siyang pinagpapalo ng bakal na baras. Sa daan patungo sa pagkakakulong, biglang niligtas siya ng isa pang sundalo. Magkasama silang tumakas sa ibang eskinita. Matapos ang ilang maliliit na isda, dahan-dahang inalis ng sundalo ang kanyang sombrero. Nang makita niya si Lee Do-ohak, bago pa man makareact si Choi Chul-woong, sinampal na siya nito. Nangako siya noon na bibigyan niya si Lee Do-ohak ng mayamang buhay pagkatapos ng paglilitis. Ngunit ngayon, si Lee Do-ohak ay wala nang pinagkaiba sa ordinaryong tao. Nagkita ang dalawa sa isang maliit na kainan. Si Lee Do-ohak ay naging nakatatandang kapatid ni Choi Chul-woong. Sinabi niya kay Choi Chul-woong na maghanda para sa civil service exam upang maging taga-usig dahil habang nasa korte, malalim niyang napagtanto ang kapangyarihan ng mga tinatawag na taga-usig. Pagkatapos magsalita, tumayo si Lee Do-ohak at umalis, ngunit ayaw niyang umuwi. Sa halip, pumunta siya sa isang lihim na base. Ang may-ari doon ay ang taong minsan nang nagligtas kay Lee Do-ohak sa korte. Ngayon, kasama niya ang lalaki. Sila ay isang organisadong grupo ng panloloko at bawat isa sa kanila ay may criminal record. Si Lee Do-ohak ay naging miyembro na rin ngayon. Sa gabi, muli siyang nagtungo malapit sa bahay ng babaeng minsan niyang minahal. Sinabi ni Choi Chul-woong kay Lee Do-ohak na mahirap ang buhay ni Oh Jung-shin nitong mga nakaraang taon. Palaging naghahanap ng dahilan ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin para agawin ang sinehan. Nang makita ni Lee Do-ohak na nag-iisa si Oh Jung-shin na nagtitiis ng lahat ng ito, nakaramdam din siya ng pait. Ngunit anong karapatan niya ngayon para lumapit sa kanya? Sa loob ng 5 taon, biglang namatay ang ama ni Oh Jung-shin dahil sa matinding sakit at kailangan pa niyang bayaran ang utang na 80 milyon won. Ngayon, si Oh Jung-shin ay naging isang ordinaryong babae. Upang mabayaran ang utang, hindi lang niya ibinigay ang sinehan sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin, kundi ibinenta niya rin ang kanyang sarili sa ibang may-ari ng sinehan. Maingat na nagbuhos ng alak si Oh Jung-shin para sa may-ari at taos pusong sinabi na, babaliwalain ko ang lahat para tulungan siya. Gayunpaman, anuman ang kanyang pinag-aralan, hindi pa rin pinili ng may-ari na kunin siya dahil ang mapagmataas na ugali ni Oh Jung-shin ay hindi nagpakita ng sinseridad sa kanyang mga mata. Matapos magsalita, tumayo ang may-ari at umalis mula sa sinehan. Nakita ito ni Oh Jung-shin at agad siyang lumabas. Sa pagkakataong ito, labis siyang nagpakumbaba at yumuko sa harap ng may-ari at sumang-ayon din sa lahat ng kondisyon na inilatag ng kalaban. Nang makita ang ganitong anyo, binigyan ng may-ari si Oh Jung-shin ng huling pagkakataon. Walang emosyon niyang inalis ang kanyang salamin at kalmadong sinabi kay Oh Jung-shin na lumuhod at kausapin siya. Naguguluhan si Oh Jung-shin na tumingin sa paligid, hindi makapaniwalang nagtanong sa kanya, paano dito? Kinagat ng mariin ni Oh Jung-shin ang kanyang labi. Matapos ang panloob na pagtatalo, pinili pa rin niyang sumunod. Lahat ng tao roon ay nakatutok ang mga mata sa babaeng nakaluhod. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng babae ay hindi malaman kung tagumpay o ano pa. Sumang-ayon siya sa kahilingan ni Oh Jung-shin na bilhin ang kanilang sinehan sa mababang presyo at tanggapin si Oh Jung-shin na magtrabaho para sa kanya. Ngunit ang trabahong ipinagkatiwala niya sa kanya ay hindi katulad ng sa iba, kundi bilang isang katulong. Sa harap ng walang katwirang kahilingang ito, umayag pa rin si Oh Jung-shin ng may pagtitiis. Wala siyang karapatang makipagtawaran sa kalaban ngayon. Hindi niya alam na si Oh Jung-shin ay walang mapupuntahan, kaya inupahan siya ng may-ari ng isang silid. Ang problema lang, napakagulo ng mga gamit dito at may masamang amoy pa ang hangin. Hindi ito sadyang ginagawa ng amo para pahirapan siya, kundi para sanayin si Oh Jung-shin na maging kanyang pinakamabisang katuwang. Bago umalis, hindi lang ginawa ng babae si Oh Jung-shin na kanyang empleyado, kundi ibinigay pa niya sa kanya ang posisyon ng direktor ng sangay ng kumpanya. Nakita ng amo na medyo probinsyana ang pananamit ni Oh Jung-shin, kaya kumuha siya ng kaunting pera. Pagkatapos ihatid ang amo, hindi napansin ni Oh Jung-shin na may isang lalaking nakatalikod sa kanya. Siya si Lee Do-ohak. Ang relasyon ng dalawa ay dating napakalapit. Ngayon, siya ay may record ng krimen. Walang mukha si Lee Do-ohak. Wala na siyang mukha para harapin pa ang babaeng minsan niyang minahal. Sa gabi, ginamit niya ang pampublikong telepono malapit doon. Sa sandaling ito, nasa loob ng silid si Oh Jung-shin na naglilinis. Nang magring ang telepono, nanatiling tahimik ang kabilang linya. Walang sinabi si Lee Do-ohak. Tahimik lang siyang nakinig habang nagmumunologo si Oh Jung-shin. Pagkatapos ng tawag, muli siyang tumawag. Hindi alam ni Oh Jung-shin ang sitwasyon. Nang hindi sumagot ang kabilang linya, inakala niyang abala ang telepono at agad na nagmura. Ang paraan niya ng pagsasalita ay kasing pangit pa rin ng dati. Gayunpaman, para kay Lee Do-ohak, sapat na ang marinig ang boses
boses ni Oh Jung-shin. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kanyang kasalukuyang tirahan. Ngayon, si Lee Do-hak ay miyembro na ng grupo ng mga manloloko. Ibinigay niya sa kanyang pinuno ang isang business card. Ang taong ito ay ang tiyahin ni Oh Jung-shin na mahirap pakisamahan. Sinabi ni Lee Do-hak na napakayaman ng mag-asawa at gusto niyang linlangin ang kanyang pinuno at ng iba pa ang lahat ng pera nito. Nalulungkot ang pinuno dahil sa kawalan ng pera. Kaya syempre, kailangan niyang samantalahin ang ganitong malaking pagkakataon. Peking papeles ng ari-arian ang ginawa nila para sa isang luxury apartment. Nagsinungaling na sila ay aalis patungong ibang bansa, kaya ibinenta nila ito sa mababang presyo. Nakita ng mag-asawa ang bahay na napakamura, kaya medyo nag-alinlangan sila. Hindi nila pwedeng palampasin ang ganoong magandang pagkakataon na nahulog mula sa langit, kaya agad nilang ginamit ang 1,000,000 cash at ang real estate, ang sinehan ni Oh Jung-shin para sa transaksyon. Pagkabalik nila, nagmamadali silang naghati-hati ng kanilang mga ari-arian. Bawat isa ay may hawak na bag ng pera at handa ng tumakas. Bago umalis, tinanong ni Lee Do-hak ang leader ng sindikato para sa mga dokumento ng ari-arian ng sinehan. Naisip niyang malapit na siyang umalis ng bansa, kaya't walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ito sa kanya at sinabing mula ngayon ay magkakahiwalay na sila ng landas at magkunwari na hindi sila magkakilala. Ngunit nang ang apat ay may dalang mga bag at handa ng umalis, bigla silang hinarang ng isang grupo ng mga siga. Lumabas na ang kalaban ay ang pinagkakautangan ng leader ng sindikato. Nang malaman niyang kumita siya ng malaking halaga, dinala niya ang kanyang mga tauhan upang kuhanin ang pera. Nang akala nilang aalis na sila, ang paglabas ni Lee Do-hak ay nakaakit ng pansin ng grupo. Hinawakan ng pinuno ang kanyang kwelyo na may napakamapanuksong ugali at binalaan si Lee Do-hak na ibigay agad ang 1,000,000,000,001. Kailangan niya lang itong makuha para sa kanya. Nang makita niyang tahimik ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na halugugin si Lee Do-hak. Sa sandaling ito, si Lee Do-hak ay isa lamang maliit na miyembro ng grupo ng panloloko. Nang makuha na nila ang mga dokumento ng ari-arian, biglang nagbago ang kanyang tingin. Binalaan ni Lee Do-hak ang kalaban na iwan ang mga dokumento. Hindi siya kukuha ng isang sentimo. Narinig ito ng pinuno at nakaramdam siya ng nakakatawa. Patuloy na hinahamon si Lee Do-hak. Sa huli, hindi na siya nakapagtimpi at direktang hinawakan ang kamay ng kalaban upang malaman niya kung paano bumaba. Matapos talunin ang pinuno, bumalik si Lee Do-hak upang harapin ang mga tauhan. Dapat mong malaman na dati, hindi lang siya matalino, kundi isang master din ng masahe. Ang pagharap sa mga sigang ito ay madali lang para sa kanya. Nang bumagsak ang huling tao, ang pinuno na mayabang kanina ay agad na natakot at naging duwag. Matapos makuha ang mga dokumento, nagpaalam si Lee Do-hak sa grupo ng mga manloloko. Marahil ay nasaksihan nila mismo ang kakayahan ni Lee Do-hak, kaya agad na nagbago ang ugali ng pinuno. Sinundan niya si Lee Do-hak pauwi at ibinigay pa nga sa kanya ang posisyon ng pinuno. Sa kabilang banda, ang mag-asawa na niloko nila ay nagdala ng peking dokumento upang makuha ang bahay. Nang malaman nilang peke ang mga ari-arian na hawak nila, pinlano pa nga nilang magpakamatay. Kinagabihan, matapos magpaalam sa apat, bumalik si Lee Do-hak sa bahay na 5 taon na niyang hindi nakita. Naghanda na ang kanyang ina at kapatid na babae ng hapunan at naghihintay sa kanya. Ang ama, na nagpilit sa kanya na akuin ang pagkakasala para kay Choi Chul-ung noon, ay hindi nagpakita. Habang kumakain, ang kanyang matalinong kapatid na babae ay nagmamaktol na sinabi kay Lee Do-hak na huminto na siya sa pag-aaral at nagtatrabaho na bilang katulong. Nagtataka si Lee Do-hak at lumingon sa kanyang ina na tahimik lang. Nagpatuloy ang kapatid na babae na sabihing sinabihan siya ng kanilang ama na huwag nang mag-aral at gamitin ang kanyang mga kamay para kumita ng pera. Nang makita ng ina na gustong magpatuloy ng kanyang anak na babae sa pagsasalita, agad niyang isinubo ang drumstick ng manok sa bibig nito. Nakaramdam ng labis na kawalan ng pag-asa si Lee Do-hak. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon katigas ang ulo ng kanyang ama. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang ina na habang nasa kulungan si Lee Do-hak para bigyan siya ng kaunting pera, nilakad ng kanyang ama mula rito hanggang Guangzhou sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Ibinigay din niya sa kanya ang lahat ng kanyang pamasahe sa tren at pera para sa pagkain pauwi. Pag-uwi niya, agad siyang nawalan ng malay. Umaasa ang ina na hindi gaanong magtatanim ng sama ng loob si Lee Do-hak sa kanyang ama. Gayunpaman, nang maisip niya ang kahinaan ng kanyang ama noon, labis pa rin siyang nagalit at agad na tumayo at umalis. Pagkatapos ng kanyang oras sa bilangguan, nanatiling pareho ang buhay ni Lee Do-hak. Gayunpaman, ang batang Panginoon na si Choi Chul-wong noon ay hindi gaanong naging maganda ang buhay. Sa simula, biglang namatay ang kanyang ama habang tumatakbo para sa Kongreso. Ang gobyerno ngayon ay naging isang diktadura. Si Choi Chul-wong ay sumali sa mga protesta laban sa rehimeng ito. Isang grupo ng masisigasig na kabataan ang nagtipon dito. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Choi Chul-wong ay hindi simple. Sa katunayan, siya ay isang espiya na inilagay ng diktatorya na pamahalaan. Kung hindi niya makumpleto ang kanyang misyon, hindi lang siya brutal na bibigin ng kanyang kalaban, na ikapapahamak din ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, ang taong nakaitim na si Cho Chon-jeong ay may 3 araw upang hanapin ang taong nasa litrato. Walang nagawa si Chon-jeong kundi sumang-ayon sa kahilingan ng kabilang panig. Kinaumagahan, bumalik siya sa grupo ng mga estudyante. Hindi inaasahan, ngayong gabi, biglang lumitaw ang
target sa litrato. Ngunit bago pa man makapagbigay ng impormasyon si Chon Jeong, biglang sumugod ang isang grupo ng pulis. Inaresto nila ang 4 na tumakas na estudyante at pinahirapan sila ng husto. Tumalon si Chon Jeong at ang grupo niya mula sa itaas at hindi sinasadyang nasaktan ang kanyang binti. Wala rito ang target. Nakita ang pagdating ng pulis. Naitapon na lang ni Chon Jeong ang mga ito at tumakbo mag-isa palabas. Nang makarating sa isang sulok, binuksan ng lalaking nakaitim ang ilaw ng sasakyan at sinabi sa kanyang mga tauhan na si Chon Jeong ay isa sa kanila. Galit na galit si Chon Jeong. Hinawakan niya ang kwelyo ng kabilang panig at tinanong siya kung bakit siya sinusundan. Hindi inaasahan, biglang naglabas ng baril ang lalaki at itinutok ito sa ulo ni Chon Jeong. Wala siyang nagawa kundi manahimik. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kabilang panig na lumitaw na ang target. Hindi na siya makakabalik sa grupo ng mga estudyante. Umuwi na lang si Chon Jeong at nagkataong nakasalubong niya si Do Oh-hak. Inaalagaan pa rin niya ng mabuti ang kanyang nakababatang kapatid na hindi niya kadugo. Kahit noong taong iyon, sinaktan ni Chon Jeong ang isang tao na naging dahilan upang akuin niya ang kasalanan. Ngunit naalala ang utang na loob na ibinigay ng kanilang pamilya sa kanyang mga magulang. Ang mga pagkamuhi sa nakaraan ay nawala na parang bula. Matagal nang naglalakad ang dalawa sa eskinita. Nang malapit na sila sa bahay ng target, bigla silang hinarangan. Lumabas na ang tanging babae na hindi nahuli ay nagsabi sa kanya na nakita niya si Chon Jeong na pinalaya. Hindi alam ni Do Oh-hak ang sitwasyon. Ayaw ni Chon Jeong na malaman niya ang kanyang pagiging informante, kaya naghanap siya ng dahilan upang sumama sa iba pabalik. Kinabukasan, hindi pa rin bumabalik si Chon Jeong. Naramdaman ni Do Oh-hak na may mali. Pumunta siya sa lugar na pinuntahan ni Chon Jeong. Nang makita niya ang isang grupo ng mga estudyante na nakaharang sa pasilyo, lalo siyang nakaramdam ng abnormalidad. Sa pagkakataong ito, pinipilit na nakatatandang kapatid sa itaas si Chon Jeong na umamin ng lahat. Inakala ni Do Oh-hak na maaaring may nangyari sa kanya, agad niyang itinulak ang 2 tao sa harap niya at sumugod. Nang makarating sa ikalawang palapag, hinarangan siya ng isang grupo ng mga tao. May hawak silang mga pamalo at pinagbantaan siya. Gayunpaman, hindi natakot si Do Oh-hak. Mag-isa siyang sumugod upang harapin ang grupo ng mga estudyante. Bagamat puno ng sugat, hindi sumuko si Do Oh-hak sa paglaban. Matapos gamitin ang fire extinguisher upang hadlangan ang kanilang paningin, puno ng dugo si Do Oh-hak. Sa wakas ay nakarating din siya sa ikalawang palapag. Patuloy siyang sumugod upang labanan ang grupo ng mga tauhan. Marahil ay ayaw niyang makita ang kanyang kasamahan na nasugatan, kaya sa huli ay pinakawalan ng pinuno si Chon Jeong. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Chon Jeong si Do Oh-hak kung bakit siya nag-iisa roon, ngunit sinabi niya na hindi pa nababayaran ni Chon Jeong ang lahat ng utang niya. Naalala ang mga pangyayari sa nakaraan hanggang ngayon, walang magawa si Chon Jeong kundi umupo sa lupa at umiyak ng walang boses. Hindi niya sila ipinagkanulo. Ang totoo, ang pinakakinakaunawa kay Chon Jeong ay si Do Oh-hak. Sa kanyang ekspresyon, makikita na ang lahat ng salitang ito ay mula sa puso. Lumapit si Do Oh-hak at umupo sa harap ng kanyang kapatid. Sinabi niya kay Chon Jeong na umakyat sa kanyang likod. Mahirap na binuhat ni Do Oh-hak si Chon Jeong. Mahigpit na kumapit si Chon Jeong sa kanyang kapatid. Dahan-dahang lumakad ang dalawa pa uwi sa ilalim ng paglubog ng araw. Pagsapit ng gabi, nagtago si Do Oh-hak sa likod ng poste ng ilaw. Tinitingnan si Jung-shin na pagod sa malayo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Naaalala pa rin ni Jung-shin ang kanyang yumaong mga magulang. Ngayon, hindi lang siya ordinaryong tao, kundi mayroon ding malaking utang. Ang tanging sumusuporta sa kanya ay ang mga ibinalik na liham na ito. Sumigaw si Jung-shin sa pangalan ni Do Oh-hak. Sa panahong sumali siya sa koponan ng Juventus, bawat liham na ipinadala niya ay ibinalik. Hindi maintindihan ni Jung-shin kung bakit ang 2 taong nagmamahalan ng ganoon sa simula ay nagkaroon ng ganitong katapusan. Hindi rin niya alam kung natapos na ba niya ang kanyang sentensya. Sa pagtingin sa madilim na gabi sa kanyang harapan, walang magawa si Jung-shin na tumayo. Naisip na rin niya na mas mabuti pang maghiwalay kaysa makitang hindi maayos ang buhay ng isa't isa. Mula simula hanggang wakas ay hindi nagpakita si Do Oh-hak kay Jung-shin. Naalala niya ang panahon sa bilangguan nang puntahan siya ng ama ni Jung-shin. Umaasa ang ama na palayain ni Do Oh-hak si Jung-shin. Ito ang huling hiling ng ama. Dahil dito, hindi naglakas loob si Do Oh-hak na lumapit. Pagbalik niya, nakilala niya ang kanyang mga kasamahan. Sa nakita niyang takot sa kanilang mga mukha, alam ni Do Oh-hak na nahuli na ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang nakahuli sa kanya ay ang siga na dating sinaway ni Do Oh-hak. Bukod pa rito, iniling ng kalaban na pumunta siya doon mag-isa upang makinig. Agad na nagpunta si Do Oh-hak upang hanapin ang 3 niyang pinakamatalik na kaibigan sa bilangguan. Alam nilang ayaw nilang ipagsapalaran niya ang kanyang buhay dahil marami ang kalaban. Hindi lang iyon, malakas din sila. Ang pagpunta ni Do Oh-hak doon ay parang naghahanap ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, ang lalaking nakaitim na siyang pinakamahusay sa diskarte sa 4 ay nagbigay ng payo na sumuko at tanggapin ang kalaban bilang kanilang pinuno. Ngunit hindi maaaring maging tagasunod ang kanyang posisyon. Pagkatapos nito, mag-isang pumunta si Do Oh-hak sa teritoryo ng kalaban. Dinala siya ng mga tauhan sa harap ng kanilang pinuno. Pinahahalagahan ng pinuno ang lakas ni Do Oh-hak. Sa edad na 25, naging boss na siya, mukhang hindi ordinaryo. Nang kinuha ng kalaban ang sandata at naghanda ng sumalakay, biglang nagmungkahi si Do Oh-hak na maging magkakasama sila. Pagkatapos nito, ang kanyang kapatid sa labas ay nagdala ng isang kahon sa harap ng pinuno. Ngunit nang buksan nila ito, pinagtawanan lamang sila ng 2 perang papel sa loob. Lumuhod si Do Oh-hak sa harap niya at ipinaliwanag na ito ang lahat ng kinita nila mula sa pagbebenta ng tiket sa estadyum kahapon. Sinabi niya na sa sandaling maging magkakasama sila, hahatiin niya ang kanilang mga ari-arian sa kalahati. Walang tigil na pumayag
pumalakpak at tumawa ng malakas ang pinuno. Hindi pa siya nakakakita ng sinumang ganoon kalakas ang loob. Ngunit hindi rin siya tanga. Agad niyang napagtanto ang layunin ni Doohak sa paglapit sa kanya. Ang ganitong uri ng tao ay tiyak na mangangagat sa kanya kung pananatilihin niya sa tabi niya. Nang makitang nagsisimula ng maging awkward ang atmosphere, hindi na itinago ni Doohak ang kanyang lakas. Tumayo siya at sinipa ang ilang tao sa gilid at lumapit sa kahon. Sa ilalim ay mga tear gas na inihanda na. Pagkatapos ihagis ang dalawa, nawala ang kakayahan ng mga taong iyon na lumaban dahil sa hindi sila handa. Sa gitna ng kaguluhan, nailabas ni Doohak at ng kanyang mga kasamahan ang isang tao. Dinala nila ang pinuno sa isang ligtas na lugar. Nag-abot si Doohak ng sigarilyo sa harap niya, ngunit hindi siya nagpasalamat. Sa halip, mayabang siyang nagbabala na tiyak na wawasakin niya sila. Sino ang mag-aakala na gagawa ng hindi kapanipaniwalang bagay ang grupo ni Doohak? Lumuhod pa rin sila sa harap niya, ipinapahayag ang kanilang katapatan. Ang pangako kanina ay may bisa pa rin. Mula ngayon, magiging parang isang pamilya sila at tutulungan pa ni Doohak ang pinuno na maging hari ng lahat. Kinabahan ng kaunti ang pinuno sa mga salitang ito at nakita rin niya ang katapatan ni Doohak. Matapos mag-atubili ng ilang sandali, tinanggap ng lalaki ang grupo nila. Kaya, naging kanang kamay si Doohak ng pinuno. Sa ilalim ng lipunan, hindi lang siya nagtataglay ng 300 tauhan, kundi ang kanyang yaman ay tumaas din ng 1,000 beses sa isang iglap. Ngayon ay muli niyang nakaharap ang siga na dating nanakit sa kanya. Ang dati niyang magalang na tono ay naging hamon. Isang salita lamang ang sinabi ni Doohak at agad na umalis ang mga taong iyon. Upang manalo sa kanilang loob, binigyan din niya sila ng 2 sasakyan. Ngayong gabi, nakatanggap si Doohak ng utos mula sa pinuno na pumunta siya sa film set. Para imbitahin ang magandang leading lady na uminom ng alak, nakita ng lahat na napakakomplikado ng prosesong ito. Direktang sumugod sila sa set at hinila palabas ang aktres. Nang handa na silang umalis, hindi inaasahan ni Doohak na ang crew ng pelikula na ito ay talagang kasosyo ni Jungshin. Dali-dali siyang tumakbo sa pinangyarihan at sa wakas ay nakita ang taksil na lalaki sa harap niya. Nang marinig niya ang kanyang tauhan na tinawag si Doohak na pinuno, doon lang nalaman ni Jungshin na ang lalaking mahal niya ay naging isang miyembro ng gang. Hindi siya makapaniwala. Mabilis niyang tinanong si Doohak tungkol sa kanyang mga hinala. Matapos marinig ang kumpirmadong sagot, direkta siyang sinampal. Nasaksihan ng lahat ang tagpong ito at labis na nagulat. Pumasok ang dalawa sa ibang silid. Tinanong ni Jungshin si Doohak kung bakit siya umiiwas sa kanya. Naalala ang mga salita ng kanyang ama bago siya pumanaw. Hindi na siya nangahas na mangarap pa ng pag-ibig na ito. Nagawa lamang niyang magsinungaling na ayaw niya siyang makita. Ang lipunan ngayon ay tanging sa pamamagitan ng pagiging kriminal lamang magtatamo ng takot ang mga tao. Ang mahihina ay matatalo. Tinitigan ni Jungshin ang lalaki sa harap niya. Mukhang nagbago na siya at naging ganap na estranghero. Nagpa siya si Doohak na umalis muna doon. Sa sakit, hinanap ni Jungshin ang kanyang malapit na kaibigan. Matapos uminom ng 4 na bote ng alak, ikinuwento ni Jungshin kay Chonjeong. Narinig ang kwento na nakita niyang muli si Doohak. Si Doohak ay naging miyembro na ng gang. Humingi siya ng tulong kay Chonjeong upang hikayatin si Doohak na magbago, na huwag nang maging kriminal. Ngayon, si Chonjeong lamang ang makakatulong kay Doohak. Sa pagkakataong ito, lasing si Jungshin at labis na naawa kay Doohak. Gayunpaman, hindi niya alam na ang lalaking nasa harap niya ay mahal din siya. Sinubukan ni Chonjeong na tulungan si Jungshin na kalimutan si Doohak. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanungin niya ang tungkol sa kaso noong taong iyon. Ayaw sabihin ni Chonjeong sa kanya ang tungkol sa pag-amin ni Doohak sa kasalanan para sa kanya. Nagawa lamang niyang magsinungaling na noong taong iyon dahil gustong turuan ni Doohak ang siga. Hindi sinasadyang nasaktan niya ang ibang tao. Nang marinig ito ni Jungshin, wala siyang nagawa kundi sumandal sa dingding at umiyak. Samantala, si Doohak naman ay nag-iisa ring umiinom para makalimot. Naalala niya ang mga sinabi ni Jungshin sa kanya kaninang umaga at lalo siyang nasasaktan. Kinaumagahan, pumunta si Chonjeong sa lugar ni Doohak. Nag-inuman ang dalawa. Inakala ni Doohak na susubukan siyang kumbinsihin ni Chonjeong na magbago. Ngunit hindi inaasahan, hindi sinabi ni Chonjeong kay Doohak ang mga mensahe ni Jungshin. Sa halip, hayagan niyang inagaw si Jungshin. Kung gusto na raw bitawan ni Doohak, maaari niyang hayagang ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Jungshin. Pagkarinig nito, natawa si Doohak. Inakala niyang nagbibiro si Chonjeong, ngunit pagkatapos tumawa ay seryoso niya itong binalaan. Hindi rin siya karapat-dapat para kay Jungshin. Si Chonjeong ay isa lamang sa ilalim ng lipunan, tulad niya. Sino ang mag-aakala na pagkarinig nito ay biglang nagbago ang mukha ni Chonjeong? Galit na galit siyang nagmura at pagkatapos ay umalis. Isang taon ang lumipas, si Doohak ay lubos na pinahahalagahan ng pinuno. Ang kanyang teritoryo ay napaka-stable. Ngunit ang taong dating nagtaksil kay Doohak ay hindi na maganda ang negosyo. Ngayon, nagmungkahi si Doohak sa pinuno na kukunin niya ang teritoryo ng taong iyon. Nagalit ang pinuno at tumayo, gusto niyang makipagsolo kay Doohak. Buti na lang at napigilan ng pinuno ang trahedyang ito. Pagkaalis niya, tinapos ni Doohak ang kanyang naudlot na mga salita. Kung magiging isang pamilya na sila, napili niyang ipagpalit ang kanyang teritoryo sa kalaban. Nang marinig ito ng pinuno, nalaman niyang mali ang kanyang akala kay Doohak. Kasabay nito, sa Judicial Institute, matagumpay na naging taga-usig si Chonjeong, gaya ng napagkasunduan. Dumating si Jungshin para batiin siya. Maging ang ina ni Chonjeong at ang mga magulang ni Doohak ay dumating din, ngunit nakakagulat nang makita nilang naging taga-usig si Chonjeong. Ang ama ni Doohak ay labis na natuwa at hinawakan ang kanyang kamay. Habang ang ina ni Doohak ay lumuha, hindi ito napansin ni Chonjeong. Sa halip, napatingin siya sa ibang direksyon. Pagkabalik sa kotse, ipinagyabang niya kay Doohak na naging taga-usig siya. Pagkarinig
Pagkarinig nito, agad na naglabas ng isang tumpok ng pera si Do-ohak. Makapal na sinabihan niya itong balikan ang nakaraan kasama ang mga kaibigan. Ngunit nang matanggap ni Chon Jeong ang pera, nagsalita siya ng mga salitang labis na ikinagalit ng mga tao. Sinabi niya na magiging nobya niya si Jungshin. Bumalik tayo sa nakaraan. Hinanap ng pamilyang mayaman ang lalaking nagtatrabaho para sa kanila. Dahil hindi makapagbuntis ang kanilang manugang na babae, ginamit ng matandang Ginoo ang kanyang huling hininga upang pakiusapan ang ama ni Do-ohak. Kung ang kanilang pangalawang anak ay lalaki, umaasa siyang maging ampon niya ito. Kung ganoon, magkakaroon siya ng mukha upang harapin ang kanyang mga ninuno pagkatapos niyang mamatay. Medyo nag-atubili ang lalaki pagkarinig nito. Nahaharap sa utang na loob at pagmamahal ng pamilya, sa huli ay pinili niya ang una. Kahit pumayag ang lalaki, nagbigay ng kondisyon ang manugang. Kung magiging ampon ang bata, magiging kanya ito. Basta't lalaki ang ipinanganak, magiging sarili itong anak ng mag-asawa. Sa pagkakataong ito, lahat ay tumingin sa ama ni Do-ohak. Sa huli ay yumuko siya at pumayag na sinasabing ililihim niya ito sa kanyang puso. Bilang kanilang lingkod at may utang pa siyang buhay sa matandang Ginoo, anong magagawa pa ng ama ni Do-ohak? Umuwi siya at kinausap ang kanyang asawa at nagbigay pa ng dahilan para sa kanyang kahinaan. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin siya sa kabutihan ng kabilang pamilya. Kung ang pangalawang anak ay lalaki, ganoon. Ang bata ay magtatamasa ng pagtrato ng isang mayamang pamilya. Sa paglipas ng panahon, ang mahirap na binata noon ay sumali na sa gang. Samantala, ang mayamang binata ay naging isang Korean prosecutor. Hindi alam ng dalawa na magkapatid sila sa dugo. Sa katunayan, si Chon Jeong ay nakikipagkumpetensya pa rin para sa babaeng mahal ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Do-ohak ng utos mula sa pinuno. Nagpalit ng damit ang isang grupo ng mga tao sa kotse. Bawat isa ay may dalang bakal. Sa ilalim ng patnubay ng pulisya, ang layunin ng operasyong ito ay hulihin ang lalaki sa larawan. Pagkatapos ng graduation, pinangunahan niya ang isang grupo ng mga manggagawa sa isang protesta. Nahilo si Do-ohak nang makita ang larawan. Hindi ba't ang babaeng nasa gitna ay ang kanyang kapatid? Naalala niya na sinabi nitong gusto niyang magtrabaho sa Seoul, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang trabaho niya. Naiintindihan na ngayon ni Do-ohak na target ng gobyerno ang mga lider na tulad nila. Alam niya kung bakit sila nagpoprotesta laban sa diktadura, na gustong pabagsakin ng lahat. Ngunit sa harap ng napakalaking kapangyarihan, ang tinatawag na protesta ay walang saysay. Kailangan niyang hanapin ang kanyang kapatid at ilabas siya roon. Agad na nauna ang mga taong patuloy na sumasalungat kay Do-ohak. Ang mga tauhan na pinamumunuan niya ay walang lakas. Ang mga taong nahuli ay brutal na ginulpi. Sa pagkakataong ito, ilang tao sa loob ng silid ang nakarinig ng ingay at mabilis na lumabas. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis silang tumakbo. Nakita ni Do-ohak ang kanyang kapatid na babae doon, kaya mabilis siyang sumunod. Nang makarating sa isa pang warehouse, napalibutan ng grupo ni Do-ohak ang mga nagpoprotesta. Sinipa niya ang dalawang tao sa harap pagkatapos ay lumapit at hinawakan ang kwelyo ng lalaki. Sumisigaw ang kanyang kapatid na babae. Sinusubukang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Nakahanap na rin ang grupo ni Muong ng paraan para makarating dito. Upang hindi masaktan ang kanyang kapatid na babae, tiniis ni Do-ohak ang sakit at itinulak ito. Pagkatapos ay sinuntok ang lalaki ng 3 beses. Pagkatapos, personal niya itong ibinigay sa pulisya. Ang layunin ay upang makipagpalitan ng kalayaan para sa kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, puno siya ng sama ng loob sa mga ginawa ng kanyang kapatid. Pagka-uwi, gusto ni Do-ohak na manatili ng tahimik ang kanyang kapatid sa bahay. Ngunit sinigawan siya ng kanyang kapatid, tinawag siyang siga, isang miyembro ng gang, at alipin ng iba. Habang lumalaki ang sigawan, tumakbo rin ang mga magulang sa loob. Pagkalabas nilang dalawa, nakita nila si Do-ohak na sinampal ang kanyang kapatid. Sa wakas ay tumahimik din siya. Nang lumapit ang kanyang mga magulang, hindi sinabi ni Do-ohak sa kanila kung ano ang ginawa ng kanyang kapatid. Sinabi lang niya sa kanilang dalawa na gagastusan niya ang pag-aaral nito. Pagkatapos, naglabas siya ng 2 regalo mula sa kotse at ibinigay sa kanyang mga magulang. Direktang itinapon ng ama ang isa sa lupa. Minumura niya si Do-ohak kung ano ang ginagawa niya kamakailan. Direktang sinabi ni Do-ohak na naging siga siya. Galit na ibinuka ng ama ang kanyang kamay upang sampalin siya. Dali-daling tumakbo ang ina para pigilan siya. Sa pagtingin sa kanyang ama sa harapan, umiyak si Do-ohak sa galit. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Kung hindi niya pinilit siyang huminto sa pag-aaral noon at pinilit siyang umamin ng kasalanan para sa iba, hindi sana siya nagkaroon ng ganitong kapalaran ngayon. Kung hindi ganoon, matagumpay sana si Do-ohak na nakapasa sa entrance exam sa kolehiyo sa pamamagitan ng kanyang kakayahan at hindi naging miyembro ng gang. Kaya wala siyang karapatang murahin siya. Matapos magsalita, sumakay si Do-ohak sa kotse at umalis. Umupo ang ama sa lupa, masakit na pinupunasan ang kanyang luha. Hindi alam kung nagsisisi ba siya o walang magawa. Samantala, si Chon Jeong, nararanasan naman ni Chon Jeong ang kabaligtaran ng buhay. Hindi lang siya naging taga-usig, nagtapat din siya ng pag-ibig kay Jungshin ngayon. Hinarap ni Jungshin ang pagtatapat na ito at magalang na tinanggihan. Ang kanyang puso ay nakalaan na sa ibang tao. Kahit nawala na silang komunikasyon ng taong iyon gayon, mananatili pa rin siya sa kanyang puso. Ayaw ni Jungshin na maging awkward ang kanilang relasyon, kaya nagawa lamang niyang magsinungaling na mayroon siyang gagawin at kailangan niyang umalis. Ngunit nang tumayo siya, hindi pa rin makapaniwala si Chon Jeong at tinanong kung saan siya nagkamali. Ayaw sirain ni Jungshin ang kanilang pagkakaibigan, kaya sinabi na lang niya na sa susunod na uminom sila ay sasabihin
sasabihin niya sa kanya. Hindi talaga sila magkatugma. Nagkumpisal si Chon Jeong ng pagkabigo, samantala si Do Oh-hak naman ay nag-ayos upang dalhin ng kanyang pinuno ang mga dokumento ng sinehan na nakuha nila noon sa kasalukuyang superior ni Jungshin. Bukod pa rito, namuhunan din siya ng malaking halaga upang suportahan ang sinehan. Ngunit habang nag-uusap ang tatlo, biglang nakatanggap ng tawag ang may-ari ng sinehan mula sa kanyang anak na babae. Kanina lamang, may isang grupo ng mga siga ang sumugod sa kanilang bahay at dinala si Jungshin. Agad na umuwi ang dalawa pagkarinig ng balita. Sa nakita nilang gulong-gulo ang silid, hindi nila alam kung sino ang kalaban. Mabilis ding nagmaneho si Do Oh-hak pagkarating niya ng balita mula kay Hyung-jo. Dumating din si Hyung-jo sa pinangyarihan. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng may-ari ng sinehan, maya-maya pa ay tumawag ang kalaban. Lumabas na ang may-ari ng isa pang sinehan ang patuloy na kalaban niya. Hiniling niya sa babae na isauli ang lahat ng tiket sa pelikula na natalo sa nakaraang taya at dalhin ang kontrata ng pagpapalaya. Kung hindi, haharapin nila si Jungshin. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang ugali ng babae. Matigas ang loob niyang sinabi sa kalaban na hindi niya susundin ang sinasabi nito at wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Jungshin. Matapos patayin ang telepono, nagalit ang lalaki sa kahihiyan. Balak niya sanang turuan si Jungshin, ngunit sa huli ay sinipa siya ni Jungshin. Agad na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang lugar at maghanda ng umalis. Ito ay talagang isang plano ng may-ari upang samantalahin ang kahinaan ng kalaban, gamit ang isang matigas na tono upang maiwasan ang mga negatibong aksyon sa maikling panahon. Pagkarinig nito, mabilis na tumakbo si Hyung-jo upang ipaalam kay Do Oh-hak. Ngunit sa ngayon, mayroon pa silang mas mahalagang bagay na dapat ayusin, at iyon ay ang harapin ang kapangyarihan ni Woong. Nitong mga nakaraang araw, lihim silang nagpaplano na bitagin si Do Oh-hak. Kung tututukan nila ngayon ang paghahanap kay Jungshin, hindi magiging sapat ang kanilang kapangyarihan upang harapin si Woong. Gayunpaman, hindi gaanong nag-isip si Do Oh-hak. Sinabi niya kay Hyung-jo na tipunin ang lahat ng kanyang tauhan at maghanda upang hanapin si Jungshin. Tungkol naman kay Woong, may iba pa siyang paraan. Pabilis ng pabilis, umalis ang lahat ng tauhan ayon sa utos ng pinuno. Dalawa na lamang ang natitira sa base. Maya-maya, tumawag ang pamilya at sinabing palihim na umalis ang kapatid na babae. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Do Oh-hak na personal siyang hanapin. Pumunta siya sa bahay ng matalik na kaibigan ng kanyang kapatid upang mag-imbestiga at binigyan din niya ito ng pera. Umaasang kapag nakita niya ang kanyang kapatid, masabihan niya itong umuwi. Sa daan pa uwi, na-ambush si Do Oh-hak ng grupo ni Woong. Kinulong nila ang kanilang sasakyan sa gitna at inatake sila mula sa harap at likod. 10 siga na may hawak na bakal na pamalo ang galit na binasag ang sasakyan. Tuwang-tuwa na tiningnan ni Woong ang dalawang pinuno, si Do Oh-hak. Ngayon ang magiging kaarawan ng kanyang kamatayan. Mula ngayon, papalitan niya ang lahat ng kapangyarihan. Tahimik na napatawa si Do Oh-hak. Pagkatapos niyang magsalita, sinimulan ni Woong na basagin ng galit ang salamin. 3 tao ang lumaban sa isang grupo ng mga siga ng walang armas, ngunit dahil may armas ang mga kalaban, hindi talaga kalaban ni Do Oh-hak. Agad na bumagsak ang dalawang kasama niya. Si Do Oh-hak lang ang patuloy na matigas na lumalaban sa kanila. Matapos paulit-ulit na salakayin, kinagat pa rin niya ang kanyang labi at tumayo, hanggang sa malakas na pinalo ng bakal na pamalo ang kanyang ulo. Agad na nawala ng malay si Do Oh-hak. Nang maghahanda na silang gumamit ng kutsilyo, sa wakas ay dinala ni Hyung-jo ang pinuno doon. Takot na itinapon ni Woong ang kutsilyo. Lumapit ang pinuno at malakas siyang sinampal sa mukha. Nang makita ang grupo ni Do Oh-hak na malubhang nasugatan, inutusan niya ang mga tauhan na dalhin sila agad sa ospital. Pagkatapos, sinampal niya ulit si Woong. Sa kanilang pag-uwi, biglang tuwang-tuwa na tumawa ang apat. Lumabas na ang lahat ay bahagi ng plano ni Do Oh-hak. Karamihan sa mga tauhan ay naghahanap kay Jungshin, kaya ang tanging pag-asa nila ay ang pinuno. Samantala, bumalik si Woong at kinuha ang peking notebook na sinasabing ang laman nito ay ang pera na lihim na kinuha ni Do Oh-hak. Nang makita ito ng pinuno, hindi siya nag-isip ng malalim. Ngunit pinalaki pa ni Woong ang kwento na sinasabing pinuto ni Do Oh-hak ang kanyang binti upang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Ganap na nagalit ang pinuno nang mangyari ito. Bumalik din si Do Oh-hak. Nang makita ang peking notebook sa lupa, matagal nang pinapaimbestigahan ni Do Oh-hak si Hyung-jo. Pagkatapos, tinawag niya ang 4 na impostor. Sila ang pinakamahusay na grupo ng mga impostor sa Korea. Napakadaling malaman kung peke o totoo ang notebook. Nang marinig ito, agad na nagulantang si Woong at ang kanyang mga tauhan. Pinapalayas niya sila, ngunit pinigilan siya ng pinuno. Maya-maya, nakita nga nila na ang notebook ay pinakialaman. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila kung paano ginawa ang peking notebook. Nakita ng matabang accountant sa tabi ni Woong na hindi maganda ang sitwasyon, kaya mabilis siyang lumuhod at umamin ng lahat. Lahat ay gawa ni Woong. Naramdaman ng pinuno na niloko siya, kaya galit na galit siyang sinipa ng paulit-ulit sa tiyan. Nang makita ang kanyang tauhan na matagal na niyang kasama, sa huli ay pinatawad siya ng pinuno, ngunit inutusan siyang mawala sa kanyang paningin magpakailanman. Samantala, dinala si Jungshin sa isang abandonadong pabrika. Nang makitang hindi pa rin tumatawag ang kalaban, medyo nainis din ang lalaki. Wala nang magawa si Do Oh-hak kundi puntahan si Chon Jeong upang sabihin ang tungkol kay Jungshin at hilingin na hanapin niya ito. Medyo nalito si Chon Jeong, ngunit sinabi ni Do Oh-hak
Do-ohak ang tungkol sa security department na kinasusuklaman ni Chon Jeong. Ang departamento na iyon ang nag-ayos sa kanya upang maging isang informante. Ngayon, sila lamang ang makakahanap kay Jung-shin sa pinakamaikling panahon. Kaya, napilitang sumuko si Chon Jeong. Ang pinakakinamumuhian niya, si Chon Jeong na kumakatawan sa diktador na pamahalaan. Ngunit ngayon, ang security department lamang na may pinakamaunlad na pinagmulan ng impormasyon ang makakahanap kay Jung-shin na kinuha. Tumawag ang lalaki sa kanyang amo at pumayag sa kanya. Samantala, nakatali si Jung-shin sa isang abandonadong pabrika. Tinawagan muli ng may-ari ng sinihan ang kanyang amo. Kung hindi niya dadalhin ang kontrata ng pagpapalaya, hindi na makikita ni Jung-shin ang bukas. Pagkatapos patayin ang telepono, nagsimulang mag-atubili ang may-ari. Bakit niya kailangang gamitin ang sinihan para tubusin ang isang empleyado na walang dugong kaugnayan sa kanya? Habang nag-iisip sa pagitan ng benepisyo at sangkatauhan, sa huli ay nagpasya ang may-ari na lagdaan ang kontrata. Kasabay nito, nakatanggap din si Do-ohak ng tawag mula kay Chon Jeong. Nakita nila ang kinaroroonan ni Jung-shin at ipinagbigay alam sa pulisya. Maya-maya pa, dumating ang mga sasakyan ng pulis at pinalibutan ang pabrika. Nang makita ang baril sa kamay ng pulis, agad na hindi alam ng mga tauhan ang gagawin. Sa pagkakataong ito, dumating din si Chon Jeong sakay ng kotse. Pagkapasok at nakita si Jung-shin na nakatali, galit na galit siyang sumugod upang makipag-away sa kalaban. Takot na takot ang amo na patuloy na itinutulak ang kanyang mga tauhan upang saluhin ang mga suntok. Isa-isang tinapos ni Chon Jeong ang bawat isa. Nang makontrola ng pulisya ang lalaki, tumakbo si Chon Jeong papunta kay Jung-shin at kinalagan siya. Hindi inaasahan ni Jung-shin na darating si Chon Jeong upang iligtas siya. Sinabi niya na nakipag-ugnayan siya sa Departamento ng Seguridad upang hanapin siya, ngunit hindi niya binanggit na ipinaalam sa kanya ni Do-ohak. Pagkatapos magsalita, agad siyang muling yumakap kay Jung-shin. Medyo hindi gusto ni Jung-shin na magalang na itinulak siya. Nang makita niya ang amo na kumuha sa kanya na dinadala, mabilis siyang tumakbo at sinipa ito upang palabasin ang kanyang galit. Ngayong nahuli na ang amo, maaaring kunin ni Jung-shin ang sinihan na nakarehistro sa kanyang pangalan. Kung iisipin, ang pagkakahuli sa kanya ay isang magandang bagay din. Apat na tao, kabilang si Do-ohak, ang nakatayo sa malayo, pinapanood ang lahat. Pagkalabas ni Jung-shin, bigla siyang nakaramdam na parang nabuhay muli. Hinawakan niya ang kwelyo ni Chon Jeong, gustong kumalma. Hindi alam ni Chon Jeong kung sinasadya o hindi, ngunit niyakap niya ito, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay. Naghahanda na humalik. Hindi na naglakas loob si Do-ohak na manood pa. Mabuti na lang at nakaiwas si Jung-shin sa oras. Ngunit hindi sumuko si Chon Jeong at hinawakan ang kanyang kamay. Tila sinasadya niyang ipakita kay Do-ohak na napakalapit na ng relasyon niya at ni Jung-shin ngayon. Ngunit sa huli, itinulak ni Jung-shin ang kanyang kamay. Hanggang sa makita niya mismo na umalis ang dalawa, hindi pa rin nagkaroon ng lakas ng loob si Do-ohak na lumabas. Bumalik si Jung-shin sa grupo ng mga tao. Ang kanyang kakayahan ngayon ay napakahusay na. Ayaw ni Chairman Cha na maging kaaway si Jung-shin. Gusto niyang maging anak niya si Jung-shin. Mula ngayon, ang lahat ng pag-aari niya ay magiging kanya. Nang marinig ito, agad na natigilan si Jung-shin, hindi alam ang sasabihin. Kinaumagahan, pinuntahan ng superior ni Chon Jeong ang bahay ni Do-ohak. Unang sinabi ng lalaki na si Chon Jeong ay naging taga-usig. Pagkatapos, sa ilalim ng dahilan ng investigasyon, gusto niyang usisain ang relasyon ni Do-ohak sa kanyang yumaong ama. Tinanong niya kung siya ay mula sa pamilya Choi. Nang makita ang pag-aatubili ng ina ni Do-ohak, medyo naghinala ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, bumalik ang asawa niya. Agad niyang inamin na si Chon Jeong ay mula sa pamilya Choi. Nang makita ang kanyang matigas na saloobin, ang nakatataas ay kinailangan ng umalis. Ang mag-asawa ay bumalik sa silid at nagsimulang magtalo ng matindi dahil si Hwang Chong-seong ay tunay na kanilang anak. Parehong si Lee Do-ohak at Hwang Chong-seong ay kanilang laman at dugo. Kung ang tunay na pagkatao ni Hwang Chong-seong ay matuklasan, magdudulot ito ng matinding pinsala sa kanya. Ang lalaki ay sumigaw sa kanyang asawa, ang sikretong ito ay inilihim na sa loob ng 10 taon. Hanggat hindi sila magsasalita, walang makakaalam. Ngunit para sa isang ina, ang makita si Hwang Chong-seong na tumatawag sa iba ng kinanay sa loob ng 10 taon ay natural na masakit sa kanyang puso. Ang lalaki ay bumalik upang harapin ang amo. Lumabas na inutusan siya nitong mag-espiya. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang tauhan tungkol sa kahina-hinalang punto, agad siyang inutusan ng amo na pumunta sa ospital. Sinuri ng ama ni Hwang Chong-seong ang sarili bago ikasal. Mukhang may malabo rin siyang ugnayan sa pamilya. Samantala, si Hwang Chong-seong, pagkatapos ng trabaho, ay agad pumunta upang hanapin si Lee Do-ohak. Nagkita silang dalawa sa isang restaurant. Hindi alam ni Lee Do-ohak kung ano ang gustong gawin ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sinabi ni Hwang Chong-seong na may mag-imbitahan sa kanila ngayong araw. Gayunpaman, ayaw ni Lee Do-ohak ng libreng pagkain. Nang tumayo siya upang umalis, biglang lumitaw ang babaeng minsan niyang minahal sa unang tingin. Ayaw ni Lee Do-ohak na husgahan siya ng kabilang panig na marumi, kaya gusto niyang umalis muna, ngunit hinarang ni Oh Jung-shin ang pinto. Hindi siya nag-aalala kung si Lee Do-ohak ay isang tigre o leopard. Bagaman hindi na sila magkasintahan ngayon, si Oh Jung-shin ay nakaramdam pa rin ng malaking simpatya. Ang awkward na eksena ay sinira ni Hwang Chong-seong na nasa tabi nila. Ang 3 taong 5 taon nang nagkahiwalay ay muling nagtipon. Habang tinitingnan ang pagkain sa mesa, naalaala ni Hwang Chong-seong ang mga panahong nag-aaral pa sila. Mula sa pagiging musmus na teenager hanggang ngayon, nakaranas na sila ng iba't ibang bagyo sa buhay. Patuloy na pinag-uusapan ni Hwang Chong-seong ang nakaraan, ngunit ang tingin ni Oh Jung-shin ay nakatuon lamang kay Lee Do-ohak. Patuloy na kumuha si Lee Do-ohak ng karne para sa kanya gamit ang chopsticks. Dahil naramdaman niya ang damdamin ni
Oh Jung-shin para sa kanya, hindi na nakayanan ni Lee Do-hak na ipagpatuloy ang pagkain. Pakiramdam niya, ang hapunan na ito ay parang awa ni na Hwang Chong-seong at Oh Jung-shin para sa isang kaawa-awang tao. Tumayo si Lee Do-hak at isinubo ang piraso ng tinapay sa kanyang bibig. Habang paalis na, biglang may sinabi si Hwang Chong-seong. Si Lee Do-hak daw ang nagbigay alam sa kanya noong nawala si Oh Jung-shin, kaya mabilis niyang nahanap ito. Nang marinig ito, mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Oh Jung-shin. Kaya pala ang masamang taong ito ay palagi siyang pinapansin. Pinuto ni Lee Do-hak ang sinasabi ni Hwang Chong-seong at sinabihan itong tumigil na. Ngunit nagtanong si Oh Jung-shin kung totoo ba ang lahat. Sinabi ni Lee Do-hak na nagsisinungaling lang si Hwang Chong-seong. Nagsisinungaling man o hindi, alam na ni Oh Jung-shin sa tingin pa lang ng ekspresyon ni Lee Do-hak. Sa sandaling ito, tumayo si Hwang Chong-seong at ipinahayag sa harap ng kanyang kapatid na lalaki na susundan din niya si Oh Jung-shin. Ayaw niyang palampasin ang pagmamahal na ito. Sa pagkakataong ito, isa sa panganib niya ang kanyang buhay. Galit na hinawakan ni Lee Do-hak ang kwelyo ni Hwang Chong-seong nang marinig niya ito. Si Oh Jung-shin, na nakaupo sa tabi, ay galit ding inihagis ang panyo sa sahig. Hindi siya isang bagay at sa anong karapatan siya, kailangang sumang-ayon sa kanila. Matapos magsalita si Oh Jung-shin, galit siyang umalis. Muling binalaan ni Lee Do-hak si Hwang Chong-seong na huwag nang magbiro ng ganito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, desidido si Hwang Chong-seong na makipagkompetensya kay Lee Do-hak. Gusto niyang maging kanya si Oh Jung-shin. Sa wakas, umalis na rin si Lee Do-hak doon. Nagtapos din ang hapunan ng ganito. Sa galit na pag-uwi kinagabihan, biglang binuksan ni Oh Jung-shin ang pinto mula sa likuran na nakagulat kay Lee Do-hak. Bago pa man siya makapagsalita, diretsong pumasok si Oh Jung-shin. Nagugutom daw siya at pinagluto si Lee Do-hak ng pagkain. Gayunpaman, direkta lang na inihain ni Lee Do-hak ang mga gulay na nasa bahay na niya. Tumanggi si Oh Jung-shin na kumain at sinabihan si Lee Do-hak na pumasok sa kusina at gumawa ng poached egg. Ngunit sinabi ni Lee Do-hak na wala siyang ganoon sa bahay. Buti na lang at ang kapitbahay niya ay nagdala ng masaganang handaan. Pinuri pa siya na nakahanap siya ng napakagandang nobya. Kumain at uminom ang dalawa. Samantala, si Hwang Chong-seong ay naghihintay pa rin kay Oh Jung-shin sa restaurant. Umupo siyang mag-isa at naghintay hanggang sa gumabi. Nagbago ang eksena. Si Oh Jung-shin, dahil sa sobrang pag-inom, ay nahilo at nawala ng malay. Nakatingin si Lee Do-hak sa babaeng mahal niya sa harap niya at sa wakas ay naglakas loob siyang sumulong pa. Binuhat niya si Oh Jung-shin na lasing at dinala sa loob ng bahay. Kinabukasan, nagising si Oh Jung-shin at nakita ang sarili sa kanyang silid. Binuksan ni Lee Do-hak ang pinto at nakita siyang nakaupong naghugas. Lubos na nag-i-enjoy si Oh Jung-shin sa sandaling ito. Hindi ito may bibigay ni Hwang Chong-seong. Matapos uminom ng tubig na ibinigay ni Lee Do-hak kay Oh Jung-shin, bigla siyang nagtanong, magkasama ba tayong natulog kagabi? Agad na nagpaliwanag si Lee Do-hak sa gulat, hindi ako ang uri ng tao na iniisip mo. Ngunit kalmado lang si Oh Jung-shin at sinabihan siyang direkta na lang siyang matulog. Hindi ka naman kakain ng laman ko. Habang inihahatid si Oh Jung-shin pa uwi, bigla niyang hinalikan si Lee Do-hak. Ang eksenang ito ay nagkataong nakita ni Hwang Chong-seong na paparating. Nang makita niya ang dalawa na naglalambingan ng ganoon, bigla siyang nakaramdam ng pagkatalo. Nang makita ang takot na pagtakbo ni Lee Do-hak, si Oh Jung-shin sa sandaling iyon ay talagang umasa na magugustuhan din siya nito, tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Tumakas si Lee Do-hak at diretsong umuwi sa kanyang bahay. Hindi pa man niya nasisiyahan ang magandang sandali kasama si Oh Jung-shin, nakatanggap na naman siya ng utos mula sa nakatatandang kapatid. Inutusan siya nitong dalhin ang kanyang mga tauhan at paalisin ang lahat ng residente na ayaw lumipat. Sa totoo lang, ayaw gawin ito ni Lee Do-hak. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na manatili sa tabi ni Oh Jung-shin, dahil pagkatapos nito, ang gagawin niya ay hindi magiging tulad ng iniisip niya. Sa lalong madaling panahon, direktang sumugod ang grupo na may dalang armas at winasak ang lahat ng lumang bahay. Sa proseso ng pakikipag-ugnayan sa mga residente, hindi alam ni Lee Do-hak na ang bawat kilos nila ay nakuhanan ng iba. Kaya, sa ikalawang pagkakataong nagkita sila, direktang binuhusan ni Oh Jung-shin ng malamig na tubig si Lee Do-hak at tinawag siyang magnanakaw. Kinuha ni Oh Jung-shin ang mga litratong kinuha ni Hwang Chong-seong at inihagis sa harap ni Lee Do-hak. Pinunasan ni Lee Do-hak ang tubig sa kanyang mukha at pagkatapos ay kinuha ang litrato upang tingnan. Ito ang eksena kung saan pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang mga residente. Dati, buong tapang na inamin ni Lee Do-hak ang lahat. Lubos na nabigo si Oh Jung-shin sa sagot. Baling-baling si Lee Do-hak at tiningnan si Hwang Chong-seong na nakaupo sa tabi at tinanong kung saan nanggaling ang mga litratong iyon. Nagsinungaling si Hwang Chong-seong na may kumuha ng litrato. Hindi na pinansin ni Lee Do-hak at bumaling kay Oh Jung-shin. Bagaman galit si Oh Jung-shin, hindi niya sinisi si Lee Do-hak dahil alam niyang sadyang gustong ipakita ni Hwang Chong-seong sa kanya ang lahat. Bago umalis, tumingin si Oh Jung-shin kay Lee Do-hak ng puno ng pagkabigo. Hindi sila nag-usap ng kahit isang salita. Hindi inaasahan ni Hwang Chong-seong na agad na mahahalata ni Oh Jung-shin ang kanyang masamang intensyon. Matapos umalis ni Oh Jung-shin, nakasimangot na umupo si Lee Do-hak. Sinabihan niya si Hwang Chong-seong na pumasa ito sa pagsusulit para maging taga-usig. Hindi para kalabanin siya ng ganito, para lang makuha ang puso ni Oh Jung-shin. Kundi gumamit ng maruming taktika. Hindi iyon pag-ibig kundi kasakiman. Nang umalis si Lee Do-hak, makikita sa ekspresyon ni Hwang Chong-seong na wala siyang pakialam sa sinabi ni Lee Do-hak. Bumalik si Lee Do-hak sa mundo ng krimen. Hindi lamang nawala ang pagmamahal ni Oh Jung-shin, kundi nakaranas din ng malaking problema. Matapos niyang paalisin ang mga residenteng ayaw lumipat, nakatanggap ang Big Brother ng malaking halaga ng pera tulad ng inaasahan.
inaasahan. Ngunit pagkatapos gawin ang napakaraming bagay na labag sa konsensya, si Lee Do-oh ay nakatanggap lamang ng ilang milyong won. Ang halagang ito ay hindi pa nga sapat para sa pagpapagamot ng kanyang mga kasama. Malinaw na nilamon ng Big Brother sa harap nila ang pinaghirapan nilang pera. Nagalit din ang mga kasamahan ni Lee Do-oh. Sa puntong ito, nagsimula nang magkaroon ng alitan sa pagitan nila at ng Big Brother. Matapos umalis ang lalaki, kinuha ni Lee Do-oh ang kanyang bahagi at ibinigay sa kanyang mga kasama para sa paggamot. Sa panahong ito, lumapit din si Kim Hyung-jo upang hanapin ang empleyado ng bangko. Sa pamamagitan ng kanyang salaysay, nalaman nila na ang kanilang Big Brother ay nagdeposito ng kabuang 50 milyon won doon, samantalang sila ay nakatanggap lamang ng wala pang 1 milyon won. Habang kumakain ang lahat, buong lakas na nakikipagtulungan ang grupo. Ngunit higit na pinahahalagahan ni Lee Do-oh ang katapatan at buong-buo niyang tinutulan ang kanilang opinyon. Sa pagkakataong ito, kahit ang ugnayan niya sa kanyang mga kapatid ay nagkaroon na ng lamat. Kasabay nito, sa kabilang panig, nakatanggap din ng mahalagang dokumento ang punong tanggapan ng diktadurang gobyerno. Iyon ay isang ulat na may kaugnayan sa ama ni Hwang Chong-seong noong nabubuhay pa ito. Malinaw na nakasulat doon na ang lalaki ay bao. Nangangahulugan ito na si Hwang Chong-seong ay hindi talaga anak ng dalawa. Labis na natuwa ang lalaki sa balita. Naalala niya ang eksena ng kasama niya ang ina ni Hwang Chong-seong noon. Inakala niyang si Hwang Chong-seong ang kanyang anak, kaya agad siyang pumunta upang hanapin ito. Nang makita niya ang kanyang unang pag-ibig, inimbitahan siya ng kanyang amo sa bahay nito upang kumain. Marahil ay iniisip niya na si Kang Yeojin mismo ang magsasabi na si Hwang Chong-seong ang kanyang anak. Kaya naman, hindi niya binanggit ang tungkol sa pagsisiyasat kay Hwang Chong-seong. Ngunit pagkatapos kumain, ipinahayag ng amo ang kanyang pagmamahal kay Kang Yeojin. Natuwa rin si Kang Yeojin nang marinig ito, kaya ng gabing iyon. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng hindi mailarawang pangyayari. Kinabukasan, pagkaalis ng lalaki, agad na pinuntahan ni Kang Yeojin ang kumadrona at binigyan ito ng malaking halaga ng pera. Kung may magtanong daw, sabihin lang na siya mismo ang nagpaanak kay Kang Yeojin noon. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital upang hanapin ang direktor at isiningit ang malaking halaga ng pera sa ulat. Lumuhod siya sa sahig na may kaawa-awang ekspresyon at nakiusap sa direktor na kung may magtanong kung totoo o hindi ang ulat, sabihin lang na totoo ito. Kaya pala, siya ang hindi makapagbuntis. Siya rin pala ang umampon kay Hwang Chong-seong mula sa mahirap na pamilyang iyon. Tatlo lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Lee Jung-ho ang dalawa. Parang ginagamit din nila ang parehong paraan para patahimikin sila. Ngunit ang ugali ng ina ni Lee Do-oh ay nag-aalala sa kanya. Nang makita ito ng lalaki, agad niyang pinigilan ang kanyang asawa at pagkatapos ay tiniyak kay Kang Yeojin na pananatilihin niya ang sikreto hanggang sa huli. Bago umalis ang dalawa, hindi pa rin mapakali si Kang Yeojin kaya tinawag niya sila. Dahil alam niyang kapos sila sa pera, inalok niya ang ina ni Lee Do-oh na mag-aral magmaneho. Babayaran ni Kang Yeojin ang matrikula niya at pagkatapos ay magiging personal driver niya. Ang ibig sabihin ng magmaneho ay ang subaybayan ang ina ni Lee Do-oh. Nang makalabas ang babae, hindi niya napigilang magmura ng ilang beses. Natakot ang kanyang asawa nang marinig ito at pagkatapos ay lumingalinga sa paligid at pinagalitan ang kanyang asawa na parang natatakot na mabunyag ang sikreto ni Hwang Chong-seong. Ay, baka malaman ng iba. Kasabay nito, malaking kaguluhan din ang nangyari sa mundo ng krimen. Ipinagkanulo si Lee Do-oh ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Hindi lang sila pinangunahan upang atakihin ang kanilang pinagtataguan, kundi binugbog din siya ng kanyang matalik na kaibigan hanggang sa mawalan ng malay. Ang simula ng kwento ay dapat magsimula sa babaeng nakita kaninang umaga. Ngayon, dalawang malalaking personalidad ang dumating sa grupo. Ang isa ay ang hepe ng pulisya at ang isa naman ay ang kapitan na ipinadala ng diktador na gobyerno. Hindi pa nakikilala ni Lee Do-oh ang kapitan sa puntong ito. Ngunit nang makita ng kapitan ang tingin ni Lee Do-oh, nakaramdam siya ng kakaiba. Upang mapabuti ang pagtanggap sa dalawang personalidad na ito, sadyang naghanap ang Big Brother ng sikat na aktres upang magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Kahit ang direktor mismo ay sa pilitang dinala ang aktres doon. Sa harap ng pagmamakaawa ng lalaki, matigas pa ring lumaban si Hamyang-ja. Hindi na nakayanan ni Kim Hyung-jo na panoorin. Nang itataas na ng lalaki ang kamay niya para sampalin siya, agad niya itong pinigilan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Hamyang-ja na umalis na agad doon. Matagal nang naghihintay ang Big Brother sa loob ng silid at nang hindi niya makita, lumabas siya para tingnan. Agad na itinuro ng direktor si Kim Hyung-jo. Mabilis na lumapit si Kim Hyung-jo upang humingi ng tawad, ngunit ang kapalit ay isang masakit na suntok mula sa Big Brother. Sinipa pa nga niya ng malakas ang hita ni Kim Hyung-jo. Lumapit si Lee Do-oh upang pigilan ito, ngunit ang Big Brother ay interesado lamang sa kanyang mga sariling kapakinabangan at matagal nang isinantabi ang tinatawag na kapatiran. Matapos ang pambubugbog, agad siyang nag-utos na arestuhin ang babae. Nang maghahanda na siyang bugbugin pa, tumayo agad si Kim Hyung-jo at pinigilan ito. Ito ang tunay na kapatiran. Ang mga tauhan sa likuran, nang makita ang dalawa na naglalaban, ay nagnalit din ang ngipin. Ngunit tila hindi pa rin kontento ang Big Brother. Inutusan niya si Lee Do-oh na bugbugin si Kim Hyung-jo. Mahina lang na sinuntok ni Lee Do-oh ang dibdib nito at sinabihan siyang gumawa
gumawa ng mas maayos sa susunod. Nang makita ito ng Big Brother, direkta niyang hinawakan ang kwelyo ni Kim Hyung-joo at sinuntok ito. Sa pagkakataong ito, tuluyang nagliyab ang galit sa puso ni Lee Do-ha. Nang malapit nang hindi na mailigtas ang sitwasyon, bumalik si Ham Yang-ja na tumakbo palayo. Hindi niya matiis na makitang binubugbog si Kim Hyung-joo, kaya nagpasya siyang bumalik sa silid at kumanta para sa kanila. Ngunit pagkatapos ng isang kanta, nagpasya si Ham Yang-ja na umatras. Ibinagsak niya ang mikropono sa mesa at galit na umalis. Pagkalabas niya, pinuntahan ni Ham Yang-ja ang nagligtas sa kanya. Nagkita ang dalawa para uminom at kumain ng dirty scores. Tiningnan ni Ham Yang-ja ang lalaking puno ng sugat sa mukha at biglang nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Pagkaalis ni Ham Yang-ja, nag-iisa na lang ang Big Brother at humingi ng tawad kay Kapitan Choi Chul-woo. Sinabihan niya itong umupo. Ang layunin ng pagdating ni Kapitan Choi Chul-woo doon ay upang direktang makilahok ang kanilang grupo sa plano ng pagpapaunlad ng bagong lupain. Saglit na natigilan ang Big Brother nang marinig ito. Ngunit may isang mahirap na problema sa harap nila, hindi sapat ang kanilang kapitan. Napansin ni Kapitan Choi Chul-woo ang pag-aalala nito. Sinabi niyang kailangan lang nilang mag-invest ng 20% at ang natitira ay siya na ang bahala. Ang bahagi ay magiging 6 at 3 at ang natitirang bahagi ay gagamitin para sa money laundering. Mabilis na naging matagumpay ang kanilang kooperasyon. Matapos magpaalam sa dalawa, bumaling ang Big Brother sa grupo ni Lee Do-ha. Masaya siyang nagsimulang humingi ng tawad, ngunit nang tanungin ni Lee Do-ha kung ano ang pinag-usapan ng dalawa, hindi niya sinabi ang tungkol sa kooperasyon. Ngunit buti na lang, matagal lang nagpadala si Lee Do-ha ng kanyang mga tauhan upang maglagay ng listening device. Nang marinig nila ang nilalaman ng kooperasyon ng Big Brother, isa sa kanila ang nagalit at hinimok ang lahat na bumangon at agawin ang posisyon nito. Parehong naguluhan si Lee Do-ha at Kim Hyung-joo dahil kapag kumilos na sila, malamang nagagantihan sila ng pinakamabangis na pinuno ng intelligence agency ng Korea. Samantala, sa harap ng malaking tukso, pinuntahan ng Big Brother ang tauhan na dati niyang pinaalis. Nang malaman niyang nagbebenta ito ng peking gamot ngayon, agad niyang ipinahayag ang kanyang buong suporta dito. Hindi alam ng tauhan na ginagamit lang siya ng Big Brother. Ang tinatawag na 20% na kapital ay hindi sapat para sa kanyang grupo. Kaya, kailangan niyang kumuha pa ng ibang tao. Ang tauhan ay matagumpay na nalinlang ng huwad na pagmamahal na ito. Ang grupo ni Lee Do-ha, sa kabilang banda, ay hindi alam kung nagpapanggap lang ba sila o totoo. Sinuntok ni Lee Do-ha ang tauhan sa harap ng lahat. Ang dahilan, ito ay dahil gusto niyang agawin ang posisyon ng Big Brother. Matapos siyang mag-knockout, dali-dali siyang lumapit upang hanapin si Son Yong-sik, ang palaging kalaban ni Lee Do-ha. Ninakaw ng tauhan ang 30 milyon mula sa kabangyaman ni Lee Do-ha at sinabi kay Son Yong-sik na mas marami pa ang nasa kabangyaman ng Big Brother. Hindi ba't iyon lang ang dahilan kung bakit ginagawa ng mga ligaw na hayop na iyon ang lahat ng ito? Sa ilalim ng panghihikayat ng kanyang tauhan, pinangunahan ni Son Yong-sik ang lahat ng kanyang tauhan upang lihim na pumasok. Matapos malutas ang problema sa mga gwardya sa pinto, direktang sumugod si Son Yong-sik sa silid. Samantala, kailangang hanapin ng tauhan si Lee Do-ha. Sa ilalim ng gabay ng kanyang mga kasama, mabilis nilang natuklasan na nagtatago ang Big Brother sa lagusan. Dinala din ng tauhan si Lee Do-ha na walang malay doon. Dinala ng kaaway ang kanyang mga tauhan sa gang. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Lee Do-ha. Ang tauhan ay hindi rin nagtaksil sa kanya. Ang dahilan kung bakit naghintay sila hanggang ngayon ay para sa labanan ngayong gabi. Lahat ng kaaway na nagdulot ng banta kay Lee Do-ha ay mabilis na mawawala. Mabilis na naglaban ng matindi ang panig ni Lee Do-ha at ang panig ni Son Yong-sik. Ang kapatid na tumalikod sa kanya kanina ay bumalik na rin. Naglaban sila mula sa loob ng bahay hanggang sa labas. Buong lakas na hinabol ni Lee Do-ha si Son Yong-sik na tumatakas. Nang makalabas sila, napaligiran siya ng mga kaaway. Nang makarating siya sa tabi ni Son Yong-sik, bugbog sarado na ito. Malaki rin ang inilaan ni Lee Do-ha upang kalabanin siya. Matapos talunin si Son Yong-sik, biglang may putok ng baril mula sa likuran. Ang mga naglalambingang tauhan ay agad na huminto. Lumabas na si Hwang Chong-seong pala ang namuno sa grupo ng mga pulis. Nang makita niya si Lee Do-ha, akmang may sasabihin siya, ngunit hindi inaasahan, kinuha ni Son Yong-sik mula sa likuran ang kutsilyo at direktang isinaksak sa tiyan ni Lee Do-ha. Bumagsak si Lee Do-ha na sugatan. Natakot ang mga tauhan sa paligid at dali-daling tumakbo upang tulungan siyang bumangon. Habang tinitingnan si Hwang Chong-seong, na ngayon ay isang taga-usig na, tila sa isang tingin lang ay may naiparating na ito. Lumabas na bago kumilos, matagal nang nilapitan ni Lee Do-ha si Hwang Chong-seong. Kung gusto niyang maging Big Brother sa ilalim ng lupa, kailangan niyang humingi ng tulong dito. Si Hwang Chong-seong ang inatasan na hulihin si Son Yong-sik at isisi sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Sa ganitong paraan, hindi lamang si Lee Do-ha ang makakakuha ng kontrol sa gang, kundi si Hwang Chong-seong ay magiging sikat din na taga-usig dahil sa paghuli ng isang malaking personalidad. Ito ay orihinal na isang transaksyon na walang talo. Ngunit si Hwang Chong-seong ay naglagay ng isang kondisyon. Lahat ng perang utang niya kay Lee Do-ha pagkatapos ng insidenteng ito ay pawawalan. Mabilis na inaresto ng pulisya ang buong grupo ni Son Yong-sik. Agad ding dumating si Oh Jung-shin nang makatanggap siya ng balita. Nang makita niya ang mga nangyayari sa paligid, bigla siyang nag-alala para kay Lee Do-ha. Ngunit sinabi ni Hwang Chong-seong na sinimulan ni Lee Do-ha ang labanan. Ngayon, siya ay naging Big Brother sa ilalim ng lupa. Nang lumapit si Oh Jung-shin at nakita si Lee Do-ha na sugatan.
Umupo siya sa tabi at maingat na nilinis ang sugat ni Lee Do-ohak. Patuloy na dumaloy ang dugo at bumuhos din ang kanyang luha. Hindi na si Lee Do-ohak ang mabuting binata 5 taon na ang nakakaraan. Mahinang pinalo ni Oh Jung-shin ang dibdib ni Lee Do-ohak at sa huli ay mahigpit na niyakap ito, nagpaalam sa kanya. Iminungkahi ni Oh Jung-shin na maghiwalay sila dahil sa tuwing nakikita niya si Lee Do-ohak na sinasaktan ang ibang tao, natatakot siya. Natatakot siyang baka isang araw ay bigla na lang siyang mawala. Marahil ang paghihiwalay lang ang makakapagpaalala sa kanilang unti-unti nakalimutan ang isa't isa. Umalis si Oh Jung-shin at diretsong umuwi, nagtago sa kanyang silid at walang tigil na umiiyak. Masakit din ang nararamdaman ni Lee Do-ohak. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay dahil pinilit siya ng iba, kaya siya naging ganito ngayon. Kinabukasan, pumunta si Lee Do-ohak sa ospital upang bisitahin ang Big Brother. Sinabi niyang siya ang utak sa likod ng kudeta. Pagkatapos, inilabas niya ang recording na narinig niya noong araw na iyon. Lumabas na sinabi pala ng Big Brother kay Choi Chul-woong ang isang bagay. Ang pahayag na ito ang nagbigay ideya kay Lee Do-ohak na magrebelde. Gusto ni Choi Chul-woong na gawing pangunahing salarin si Lee Do-ohak sa insidente ng demolisyon at ikulong siya sa bilangguan ng estado. Ngunit hindi inaasahan, agad na sumang-ayon ang Big Brother nang marinig ito. Nagkataon na nakita ng tatlo si Choi Chul-woong sa labas. Si Lee Do-ohak ay may kapangyarihan na ngayon upang hamunin siya. Ngunit hindi siya nagmamadaling kumilos. Bagkus, sinabihan niya si Choi Chul-woong na bumalik at sabihin sa amo na papalitan niya ang posisyon ng Big Brother at magiging aso sa tabi nito. Alam ni Lee Do-ohak na para mabuhay sa lipunang ito, kailangan niya ang tulong ni Hwang Chong-seong. Nang gabing iyon, dinala ni Choi Chul-woong ang amo upang makilala si Lee Do-ohak upang subukin ang kanyang katapatan. Binigyan siya ni Hwang Chong-seong ng baril. Kinuha ni Lee Do-ohak ito at direktang itinutok sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, hindi siya nag-atubili at agad na pinindot ang gatilyo. Buti na lang at pananakot lang ang lahat. Nalampasan ni Lee Do-ohak ang pagsubok at umupo sa tabi ni Hwang Chong-seong. Ngunit habang kumakain, bigla siyang nagtanong tungkol sa relasyon niya at ni Hwang Chong-seong. Bakit tumutulong ang isang taga-usig sa kanya upang maging isang Big Brother sa ilalim ng lupa? Si Lee Do-ohak ay nag-alala rin tungkol dito. Sinabi lang niya na tinulungan niya si Hwang Chong-seong nang ito ay nahihirapan. Pansamantalang pinili ni Hwang Chong-seong na maniwala. Dagdag pa, ang Big Brother ay napatalsik na ni Lee Do-ohak sa maikling panahon. Hindi siya makahanap ng angkop na tao, kaya sinabihan niya si Lee Do-ohak na pansamantalang sumali sa kanilang plano. Nang umuwi si Lee Do-ohak, pagpasok niya, nakita niyang nakaupo pa rin si Oh Jung-shin at naghihintay sa kanya. Nang makita niya si Lee Do-ohak na puno ng sugat, inakala ni Oh Jung-shin na nag-ensayo na naman siya ng martial arts. Kaya kinuha niya ang kanyang bag at naghanda ng umalis. Nang dumaan si Oh Jung-shin, hinawakan ni Lee Do-ohak ang kanyang kamay at nagtanong, kung hindi ako naging Big Brother sa ilalim ng lupa, sasamahan ba niya ako? Nagulat si Oh Jung-shin at direktang tiningnan si Lee Do-ohak. Mula sa pagiging mahirap na binata, naging Big Brother siya ngayon sa ilalim ng lupa. Para sa kanya, handang isuko ni Lee Do-ohak ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Tanggap niya ang mawala ng lahat basta makasama lang niya si Oh Jung-shin. Kahit matuyo pa ang karagatan, hihintayin niya ang pagpayag nito. Tiningnan ni Oh Jung-shin ang mabuting binata sa harap niya at patuloy na mahinang pinalo ang dibdib nito. Kailanman ay hindi siya naging uhaw sa kayamanan at karangalan. Ang gusto lang niya ay ang tapat na puso ni Lee Do-ohak. Hinawakan ni Oh Jung-shin ang sugat ni Lee Do-ohak, puno ng sakit. Nagkatinginan ang dalawa ng may malalim na pagmamahal. Ang matagal ng yakap. Sa wakas ay nawala na ang distansya sa pagitan nila. Kahit ang mga tauhan sa labas ay napanganga sa nakita. Kinabukasan, bumagsak ang malakas na niebe. Agad na sinabihan ni Lee Do-ohak ang kanyang mga tsismoso na tauhan na umalis. Umupo si Oh Jung-shin sa tabi niya, inayos ang damit ng kanyang mahal, at pinagpag ang buhok ni Lee Do-ohak. Ang mga puting snowflake na lumilipad sa gilid ng kanilang mga mata ay nagpalalim ng pag-ibig, at isang halik ang naganap na labis na hinangaan ng lahat. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Hwang Chong-seong sa nangyayari. Matapos niyang matanggap ang mga dokumento mula kay Choi Chul-woong, mag-isa siyang nag-inom ng alak ng gabing iyon para maibsan ang kanyang kalungkutan. Nang makita niya ang larawan ng dalawa na naghahalikan ng may pagmamahal, ang mapagmataas na mayaman na binata ay biglang nakaramdam ng pagkatalo. Maagang umuwi si Hwang Chong-seong na lasing at hindi na makilala. Nang akayin ni Kang Hyojin ang kanyang anak sa sofa, hindi sinasadyang nakita niya ang mga litratong iyon. Nang malaman niyang si Lee Do-ohak ang nasa litrato, biglang nagulat ang kanyang mukha. Hindi niya alam na patuloy na nakikipag-ugnayan si Hwang Chong-seong kay Lee Do-ohak. Higit pa rito, hindi alam ni Lee Do-ohak at Hwang Chong-seong na sila pala ay magkapatid sa dugo. Bumalik si Lee Do-ohak sa gang at ipinahayag ang isang bagay sa lahat. Aalis na raw siya at hindi na magiging bahagi ng mundo ng krimen. Nagulat ang 8 tauhan nang marinig ito. Ang lahat ay sumama lang sa kanya, kaya siya ang naging Big Brother. Paano naman niya basta na lang sasabihing aalis na siya? Ngumiti si Lee Do-ohak. Lumabas na hindi naman pala siya tuluyang aalis. Inayos lang niya ang gang. Dati, lahat sila ay gumagawa ng iligal na bagay. Sa hinaharap, pipirmahan niya ang mga legal na kontrata para sa mga susunod na proyekto. Lahat sila ay mananatiling isang pamilya at makakatanggap din ng share sa mga proyekto. Ngunit ang dalawang kapatid na lalaki lang ang tumanggi agad nang marinig ito. Sila ngayon ay nasa tamang landas, ngunit sa hinaharap, kailangan pa rin nilang gamitin ang impluwensya ng mundo ng krimen. Nagboluntaryo silang manatili sa mundo ng krimen upang
upang matulungan si Lee Do-hak na malutas ang maraming problema sa hinaharap. Balik kay Kang Yeojin, matapos niyang makita ang matalik na litrato ni Lee Do-hak at Oh Jung-shin, pinuntahan niya si Choi Chul-woo. Nang magtanong siya, nalaman niya, lihim na mahal ni Hwang Chong-seong ang nobya ni Lee Do-hak. Bukod pa rito, may koneksyon din si Hwang Chong-seong sa kanilang dalawa. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala kay Kang Yeojin. Nang malaman niyang si Lee Do-hak ay nagtatrabaho na ngayon para sa kanila, agad niya itong siniraan. Sinabi niyang si Lee Do-hak ay isang mahirap na tao na walang alam gawin, kaya paano raw niya ipagkakatiwala ang malaking proyekto dito. Matapos sabihin iyon, inirekomenda naman niya ang kanyang sariling anak, si Hwang Chong-seong. Di magtatagal, dadalhin siya ni Lee Jung-ho upang makilala si Hwang Chong-seong. Sa panahong iyon, magiging isang pamilya na sila. Walang sikreto sa isang pamilya. Bahagyang natakot si Choi Chul-woo nang marinig ito, dahil dati ay minsan niyang sinaktan si Hwang Chong-seong ng marahas. Dinala ni Lee Jung-ho si Hwang Chong-seong upang makilala si Hwang Chong-seong. Nang makita ni Hwang Chong-seong ang pamilyar na mukha sa harap niya, naalala niya ang pagkatao nito. Naalala niya si Choi Chul-woo na dating nambubuli sa kanya, kaya tinanong niya ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Nang matapos siyang magsalita, tahimik na lumapit si Choi Chul-woo. Lumuhod siya sa harap ni Hwang Chong-seong at humingi ng tawad sa kanyang mga dating ginawa. Sabay niyang ipinaliwanag na walang kinalaman si Hwang Chong-seong sa lahat ng iyon at umasa siyang makakuha ng kapatawaran. Hindi pinaniwalaan ni Hwang Chong-seong ang kasinungalingan na ito. Naaalala niya ng malinaw ang lahat ng sakit na dinanas niya. Sila ay grupo ng mga halimaw na kumakain ng tao. Sinabihan ni Hwang Chong-seong ang kanyang ina na pumili sa pagitan nila ng lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, galit siyang umalis. Masakit na umiyak si Kang Yeojin. Napabuntong hininga na lamang si Hwang Chong-seong sa kawalan ng magagawa. Muling nagtapos ang isang pagtitipon ng hindi maganda. Sa kabilang banda, malapit nang ikasal si Lee Do-hak kay Oh Jung-shin. Dinala siya ni Oh Jung-shin sa ospital upang bisitahin ang kanyang inang may amnesia. Biglang hinila ng ina ang kamay ni Lee Do-hak at inilagay sa kamay ni Oh Jung-shin. Nagsimulang magluto ang pamilya ng hapunan sa labas at kumain ng inihaw na kamote. Naglakad-lakad sila ng gabing iyon at nang magpaalam, sa wakas ay naglakas loob si Lee Do-hak na yakapin si Oh Jung-shin. Inakbayan ni Oh Jung-shin ang kanyang nobyo at naglakad sila patungo sa lugar kung saan sila unang nagkita 15 taon na ang nakakaraan. Ang pamilyar na lugar ay napalitan na ng mga estranghero. Si Lee Do-hak noon ay isa pa ring mahirap na binata. Balot siya ng dumi. Kahit si Oh Jung-shin ay hindi inaasahan na mahulog ang loob niya sa hangal na binata na ito. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa eskinita. Nang dumaan sila sa tindahan ng siopaw, hinila ni Lee Do-hak si Oh Jung-shin. Dati ay tindahan iyon ng paputok. Noon, unang beses nilang nanood ng pelikula ng magkasama at bigla silang nagulat sa mga paputok sa kalsada. Sa loob ng 15 taon, si Lee Do-hak ay naging isang big brother sa ilalim ng lupa mula sa pagiging isang mahirap na binata. Ang sakit na pinagdaanan niya ay hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Hindi humingi si Oh Jung-shin ng marangyang buhay at hindi rin siya umaasa na magiging perpekto ang hinaharap tulad ng sa mga Korean drama. Ang gusto lang niya ngayon ay makasama ang taong mahal niya, mamuhay ng payapa magpakailanman. Nang marinig ito ni Lee Do-hak, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Oh Jung-shin. Nagkabuhol ang kanilang mga daliri. Nangako si Lee Do-hak sa kanya na mula ngayon, hindi na sila maghahabulan. Bumalik siya sa kumpanya at sinimulan niyang pag-usapan ni Kim Hyung-joo ang tungkol sa pagpapaunlad ng lupa sa hinaharap. Kung gusto nilang paunlarin ang lupa ng legal, kailangan nila ng kapital. Ngunit ang pera ng buong underground society, kapag pinagsama-sama, ay hindi sapat. Ang paghiram sa bangko ay maglalagay lang sa kanila sa mas malaking panganib. Kaya naman, iminungkahi ni Kim Hyung-joo ang isang ideya sa lahat. Imbitahan ang boss sa underground society. Siya ang taong lubos na iginagalang ng lahat hanggang sa buong bansa. Kung mapapaniwala nila siya, sa panahong iyon, lahat ng underground syndicate ay lalaho. Magtatatag sila ng isang joint stock company o isang bagong guild. Pagkatapos, ipapatawag nila ang lahat ng organisasyon sa buong bansa upang mag-ambag ng puhunan sa kumpanya. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan pang manghiram sa bangko sa hinaharap. Sa kabaliktaran, maaari nilang direktang gamitin ang perang dadalhin ng mga syndicate. Nagbigay si Do-hak ng kondisyon na magbibigay ng isa 0.0000001 sa boss bawat buwan para pirmahan niya ang kontrata. Sa sandaling malagdaan ang kontrata, sila ay magiging isang kawan ng lobo mula sa pagiging asong pangaso. Susunod, sa ilalim ng pag-akit ng pinuno, ang mga pinuno ng mga organisasyon sa buong bansa ay nagtipon din kahit na sila ay pawang underground. Ngunit ang kanilang mga ginagawa ay pawang legal. Legal silang tumatanggap ng pera, legal na nagsasagawa ng pilot business, at nagtatagpa sila ng isang tunay na asosasyon para sa bansa at sa mamamayan. Ang layunin ng pagtatatag ay dapat munang isipin ang kapakanan ng mga mamamayan. Sa plano ng demolisyon sa mga susunod na araw, may ilang pamilyang tumatanggi na lumipat, kaya't ginamit nila ang isang napakasigasig na saloobin. Hindi lang nila binigyan ng pera ang mga matatanda, kundi kumanta at sumayaw din sila, at naghati pa ng kahoy at gumawa para sa kanila. Ilang araw pagkatapos maitatag ang asosasyon, hindi na mukhang marungis ang mga kapatid tulad ng dati. Saan man mayroong pagkakataong kumita, tiyak na hindi nila palalampasin iyon. Halimbawa, ang ilang lugar ay nasa ilalim pa rin ng pagpaplano.
Bibili sila bago dalhin ni Chong Seong ang kanyang nobya para bumili ng lupa. Umiti si Hamyangja at pumasok. Gusto rin niyang bilhin ang lupang iyon, ngunit sinabihan siyang nabili na. Galit na umalis si Eugene doon. Nang handa na siyang umalis, nakita niya ang grupo ni Do Oh-hak sa unahan at alam niyang lahat ng ito ay gawa niya. Hindi nakabili ng lupa si Eugene at nagsimulang magreklamo kay Kapitan Oh na gusto niyang i-report ito kay Chong Seong. Ngayon, lahat ng magagandang lupain sa residential area ay nabili na ni Do Oh-hak. Sa anong karapatan kumikita ng ganoon kalaki ang mga tigring iyon? Hindi rin inaasahan ni Kapitan Oh na si Do Oh-hak ay may ganoong karaming kapital. Ngunit sa ngayon, masyadong kaunti ang negatibong impormasyon tungkol sa lupang binili nila. Wala rin siyang dahilan para makipag-agawan ng lupa kay Do Oh-hak. Ibinigay ni Kapitan Oh ang sitwasyon kay Chong Seong, ngunit ayaw nang makialam ni Chong Seong pagkarinig niya. Inakala niyang basta tumaas ang presyo ng lupa ay makikinabang sila. Bukod pa rito, hindi nila kailangang gumastos ng kahit isang kusing at makakakuha pa rin sila ng malaking kita. Kahit na may mangyari, hindi sila madadamay. Si Do Oh-hak ay loyal na aso naman nila. Mas malaki ang kikitain niya, mas malaki ang pakinabang nila. Samantala, pinuntahan ni Do Oh-hak ang nakababatang kapatid ni Chong Seong at gustong makasama itong kumain. Hindi niya akalaing galit pa rin si Chong Seong dahil sa nakita niyang naghahalikan sina Do Oh-hak at Chung Shin noong huling beses. Kaya naman, mayabang siyang nagsalita kay Do Oh-hak. Do Oh-hak ngayon ay naging pambansang underground na boss. Sana'y hindi ka mamatay sa lansangan. Umiti lang si Do Oh-hak. Kung wala nang utang si Chong Seong sa kanya, bilang kuya ay ibibigay niya rito ang isang imbitasyon bilang sagot. Iniimbitahan niya si Chong Seong na dumalo sa kasal nila ni Jung Shin. Nagbago ang eksena. Bago ang kasal ni Do Oh-hak at Jung Shin, aksidente silang nakakita ng isang nakakakilabot na kaso sa sea. Ang pagkabalisa ay naging dahilan upang baliwalain niya ang pag-aalala ng kanyang kasintahan. Mag-isang nagmaneho si Do Oh-hak diretso sa ospital. Pagdating niya sa bahay, para personal na masaksihan ang pagpasok ng kanyang ama sa buhay. Magulo ang damdamin ni Do Oh-hak. Ang ama na pareho niyang minamahal at kinasusuklaman ay namatay, at ang taong naging dahilan ng kanyang kamatayan ay hindi pa rin natutukoy. Ngunit hindi inaasahan ni Do Oh-hak na ang taong gumawa ng lahat ng ito ay nasa tabi lang niya. Kaninang umaga, ipinahayag ni Do Oh-hak ang kasal nila ni Jung Shin sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay labis na natuwa, ngunit ang kanyang ama ay nakaramdam ng pagkakasala. Uminom siya ng isang baso ng alak na may nanginginig na boses. Alam niyang wala na siyang mukha upang umupo doon. Matapos magbigay ng taos pusong pagbati sa kanyang anak, nang malapit na siyang maiyak, mabilis siyang tumayo at umalis. Hindi balak habulin ni Do Oh-hak ang ama. Sa huling 15 taon, hindi rin naman siya itinuring na anak. Sa sandaling ito, ang babaeng nagngangalang Jo Seung-oke, na may napakagandang relasyon sa pamilya ni Do Oh-hak, ay kinuha ang pakete ng sigarilyo na nakalimutan ng lalaki at hinabol ito. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang tanungin din ang lalaki ng isang bagay. Kaninong anak ba talaga si Chong Seong? Ang tanong na ito ay nagpagulat sa ama ni Do Oh-hak, at mabilis siyang nagpaliwanag na si Chong Seong ay isang miyembro ng pamilya Choi. Matapos sabihin ito, tinanong niya ulit si Jo Seung-oke kung sino ang nagsabi sa kanya ng impormasyon tungkol kay Chong Seong. Nag-alinlangan sandali si Jo Seung-oke at pagkatapos ay binanggit ang pangalan ni Jeong-jin. Habang nagtatrabaho siya bilang kasambahay ni Jeong-jin, isang araw ay hindi sinasadyang narinig niya ang tungkol sa insidente. Si Chong Seong ay hindi anak ng pamilya Choi, kundi anak ni Hwang Chong Seong. Pagkarinig nito, biglang binalaan ng lalaki si Jo Seung-oke. Totoo man o hindi ito, huwag mong sasabihin sa sinuman. Kaya, ang araw na iyon ay sana'y magiging pagkakataon para magkaayos ang mag-ama, ngunit nasira ito ng hindi inaasahang insidente. Sa huli, hindi napigilan ni Do Oh-hak na sundan ng palihim ang kanyang ama. Ngunit nang makita niyang dire-diretso itong bumaba ng bundok nang hindi lumilingon, napabuntong hininga na lang si Do Oh-hak sa kawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, pagkababa ng bundok ng ama, agad itong pumunta para makipagkita kay Chong Seong. Nagkita ang dalawa sa isang maliit na kainan. Walang magawa ang lalaki kundi pa ulit-ulit na ipaalam kay Chong Seong ang tungkol sa kanyang ama at lolo. Kasabay nito, pinaalalahanan niya na kahit pa magpakasal muli ang ina, si Chong Seong ay mananatili pa ring dugo't laman ng pamilya Choi. Mula simula hanggang wakas, hindi sinabi ng ama ni Do Oh-hak ang katotohanan na siya ang tunay niyang anak. Ang duwag na lalaking ito ay talagang napakaduwag. Pagkarinig nito, walang nakitang kakaiba si Chong Seong. Matapos mangako sa ama ni Do Oh-hak, humiling ulit siya ng pabor dito. Gusto niyang ipagpaliban ng ilang araw ang kasal ng anak. Nagkunwari pa siyang para sa ikabubuti ni Do Oh-hak. Nang marinig ito ng lalaki, bigla siyang labis na nasasabi. Sa simula, para maprotektahan si Chong Seong, ipinakulong niya si Do Oh-hak sa kulungan. Ano pa ang mukha niya para harapin ito? Nang makita ni Chong Seong na tumatanggi ang lalaki, labis din siyang hindi nasiyahan. Nang magpaalam sila, sinamantala pa niyang yakapin ang kanyang bunsong anak. Pagkatapos, agad siyang tumawag kay Kang Yeojin at tinanong kung bakit niya sinabing anak ng iba si Chong Seong. Malinaw na nangako siyang panatilihing lihim ito, ngunit ngayon, dahil sa pagnanais para sa kapangyarihan at kayamanan, pinilit niyang kilalanin ni Chong Seong ang kanyang kaaway bilang ama. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na natakot si Kang Yeojin at agad na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi niya akalaing nabunyag na ang kanyang sikreto. Nang makita ang labis na pagkabalisa ng ama ni Do Oh-hak, nagmamadaling binago ni Kang Yeojin ang kanyang tono upang aliwin ito. Ngunit paano pa makikinig sa kanya ang lalaki sa sandaling iyon?
Malakas niyang pinigilan ang nakababaliw na kilos ni Kang Yeojin. Kung maglakas loob siyang papilitin si Chong Seong na kilalanin ang kaaway bilang ama, sasabihin niya ang lihim na ito sa lahat. Nakiusap si Kang Yeojin na pag-usapan ito kapag nagkita na sila. Pagkatapos ng tawag, dumating din si Hwang Chong Seong. Nang makita niya si Kang Yeojin na nakaupo sa sahig, balak niya itong aliwin ng ilang salita. Ngunit hindi niya akalain na biglang naisip ng masamang babaeng ito ang ibang paraan. Ibinuhos niya ang lahat ng trahedya na dinanas nila ni Chong Seong sa ama ni Do Oh-hak. Dahil daw noong taong iyon, ang anak nito ang pumalit kay Chong Seong sa pagbilang ng araw sa kulungan, kaya't patuloy silang tinatakot ng buong pamilya at hinihingi ang kalahati ng ari-arian ni Hwang Chong Seong. Nagtagumpay si Kang Yeojin na lokohin siya. Kinabukasan, direkta niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na asikasuhin ang ama ni Do Oh-hak. Dinahilan ni Kapitan O na gustong makipagkita ni Chong Seong sa ama at dinala ito sa isang lugar. Bago umalis, binigyan niya ang ama ng isang basong alak ng bigas na may pampatulog. Samantala, nasa siyo si Do Oh-hak at walang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang ama. Nagkataon na ang araw na iyon ay ang araw ng pagbubukas ng real estate ng kanilang underground syndicate. Sa wakas ay nagbunga na rin ang kanilang mga pinaghirapan. Gayunpaman, sa paningin ni Chong Seong, lahat ng ito ay kasuklam-suklam. Kahit na pinapatakbo na ngayon ni Do Oh-hak ang isang legal na kumpanya, para sa kanya, basta't hawak niya ang kahinaan ni Do Oh-hak, maitutulak niya itong muli sa bangin. Para makuha si Jung Shin, walang ginawa si Chong Seong na hindi. Bukod pa rito, ngayong gabi, sinabi pa ng ina sa kanya na si Chong Seong ang kanyang tunay na ama. Walang pagtutol si Chong Seong, sa halip ay nagnasa pa siya sa kapangyarihan. Kinabukasan, inakala ni Hwang Chong Seong na galit na aalis si Chong Seong, tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, nagulat siya sa matatag na ekspresyon ni Chong Seong. Sa gabi, nakatanggap si Do Oh-hak ng balita na namatay ang kanyang ama. Si Jung Shin, pagkatapos malaman ang nangyari, ay hindi rin makapaniwala. Sa kabilang banda, para makuha si Jung Shin, isinulat ni Chong Seong ang lahat ng krimen ng underground syndicate na pinamumunuan ni Do Oh-hak. Pagkatapos, ibinigay niya ang kasong ito sa kanyang mga kasamahan at inutusan silang arestuhin agad si Do Oh-hak. Si Do Oh-hak, na nalulunod sa lungkot ng pagkawala ng kanyang ama, ay wala man lang lakas para lumaban ng pusasan siya. Tumakbo si Jung Shin at ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi pa rin nila napigilan ang paghila kay Do Oh-hak. Ngunit hindi ito ang pinakamasama. Nang malaman ni Hwang Chong Seong na inaresto si Do Oh-hak ng taga-usig, wala siyang balak tulungan ito. Ang dahilan ng kanyang pag-aresto ay napakawalang katwiran. Ang lahat ng miyembro ng guild na itinatag nila ay mga underground. Nagkaroon sila ng maraming nakaraang record ng krimen at bilang kanilang pinuno, natural lamang na si Do Oh-hak ay sumailalim sa investigasyon. Ngunit nangyari na ito ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, naghugas na sila ng kamay at nagsimula ng gumawa ng legal na negosyo. Hindi na kailangang hulaan pa, lahat ay gawa ni Chong Seong. Napakabilis niyang pumasok dala ang isang tasa ng tsaa. Walang galak sa mukha ni Chong Seong dahil nalaman din niya ang balita ng pagkamatay ng ama ni Do Oh-hak. Bukod sa kanyang kasalukuyang pamilya, siya rin ang nagbigay sa kanya ng inip. Ipinagpaliban ni Chong Seong ang pagtatanong kay Do Oh-hak ng ilang sandali, nais niyang dalhin si Do Oh-hak ang kanyang bagong natagpuang nakababatang kapatid na babae upang bisitahin ang kanyang ama ng magkasama. Ito na rin ang pinakamabuting magagawa ni Chong Seong. Sa isang nayon malayo sa Seoul, ang ina ni Do Oh-hak ay lumuluha habang inaayos ang mga gamit ng kanyang asawa. Nang buksan niya ang punit-punit na pitaka nito, walang laman. Agad namang inilagay ng ina ni Do Oh-hak ang ilang libo. Wala siyang gusto na ang kanyang asawa ay walang dignidad matapos mamatay. Pagkatapos mag-impake, pumunta siya sa bahay upang palitan at nang makita niya ang malamig na bangkay na nakahiga doon, maingat na hinaplos ng asawa ang mukha ng kanyang asawa at niyakap ito sa huling pagkakataon. Nang gabing iyon, nagdaos ang pamilya ng libing para sa ama ni Do Oh-hak. Dumalo rin si Kang Yeojin, ang pumatay sa kanya. Pumasok siya na walang ekspresyon at nang makita niya ang larawan ng lalaki, biglang napahagulhol si Kang Yeojin. Ang acting na ito ay talagang sayang kung hindi siya magiging artista. Naloko rin ng peking acting na ito ang ina ni Do Oh-hak at patuloy itong yumuko upang aliwin siya. Mabilis ding dumating si Do Oh-hak, ngunit nakakalungkot, sa pagkakataong ito ay hindi na siya kasing galing at kasing lakas tulad ng dati. Maputla at nanghihina, tila pagod na pagod sa buhay. Tinanggal ng piskal ang posas ni Do Oh-hak at sinabi sa kanya na samantalahin ang oras upang makasama ang kanyang pamilya. Sa sandaling ito, ang matagal nang nawawalang nakababatang kapatid na babae ay dinala rin ni Chong Seong. Wala nang lakas ang ina para pagalitan siya. Ang tatlo ay bawat isa'y nagsindi ng insenso. Kusa namang lumayo si Chong Seong. Sinabihan siya ng ina ni Do Oh-hak na lumapit upang magbigay galang. Si Kang Yeojin, na nakatayo sa tabi, ay biglang nagtago. Ang tatlong magkakapatid ay nagsimulang lumuhod sa harap ng larawan ng kanilang ama. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil ang ina ni Do Oh-hak. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Do Oh-hak at Chong Seong, gustong sabihin na sila pala ang magkapatid sa dugo. Ngunit nang akmang magsasalita pa lang siya, natakot si Kang Yeojin na mabunyag ang lahat. Mabilis siyang tumakbo upang putulin ang pagsasalita nito. Sinabi niya na ililibing ang lalaki sa puntod ng pamilya Choi upang ilihis ang usapan at nagkunwari pa siyang mabait. Ito raw ang tanging pagkakataon upang makabayad ang pamilya Choi sa kanila. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi ng putulin siya ni Do Oh-hak. Bakit ililibing ang aking ama sa puntod ng ibang pamilya? Gusto ba nilang umakyat siya sa langit at magpatuloy na maglingkod sa pamilya Choi? Mahigpit na tinutulan ni Do Oh-hak ang walang katwirang kahilingan na ito. Maya-maya, dumating din si Kapitan O. Pagkatapos niyang magbigay pugay, ipinabatid ni Do Oh-hak sa kanya ang kanyang pagkaaresto at hiniling na humanap sila ng paraan upang iligtas siya. Gayunpaman, ang sagot ng boss ay pabayaan na lang niya ang kanyang sarili. Nang marinig
marinig ito ni Doohak para siyang namatay. Lalo siyang hindi makapaniwala na lahat ng ito ay gawa ni Chong Seo. Nang araw na mahuli si Doohak, iniwan ng lahat ng miyembro ng gang ang kanilang trabaho. Nagsimula silang magplano na sa araw ng pamamaalam ni Doohak sa kanyang pamilya, sisimulan nila ang plano ng pagtakas. Sinamantala rin ni Jungshin ang pagkakataong ito upang hanapin si Prosecutor Chong Seo. Kung hindi niya ililigtas si Doohak, sumumpa siyang hindi na niya ito muling makikita sa buong buhay niya. Bukod pa rito, nangako rin siyang kung sakaling malagay sa panganib si Chong Seong sa hinaharap, ilalagay niya ang kanyang buhay sa peligro upang iligtas ito. Sa harap ng babaeng mahal niya, kahit na gusto ni Chong Seong na makita si Doohak na mahuli para makuha ang pagmamahal ni Jungshin, nagpasya pa rin siyang iligtas si Doohak. Matapos ayusin ang mga bagay-bagay, gumastos ng malaki si Jungshin para suhulan ang mga mangingisda. Plano nilang ilabas si Doohak sa bansa para makapamuhay siya ng normal at tahimik. Kaya't mabilis na isinagawa ang plano ng pagliligtas kay Doohak kinabukasan. Nang dalhin niya ang abo ng kanyang ama sa dagat, sasamantalahin ni Chong Seong ang pagkakataon na walang nakabantay na taga-usig para ibigay ang susi ng posas kay Doohak. Pagkatapos, darating ang kanyang mga kasamahan at lilikha ng kaguluhan para maakit ang atensyon ng mga kalaban. Sasamantalahin ni Doohak ang pagkakataong iyon para mabilis na tanggalin ang posas at tumakbo ng mabilis patungo sa tuktok ng bundok. Habang tumatakas, lumingon siya ng isang beses sa kanyang minamahal. Nang makita ng mga taga-usig na hindi nila mahabol, agad silang nagpaputok ng baril. Buti na lang at sumabit ang bala, kaya nabigyan si Doohak ng karagdagang pagkakataon para tumakas. Pagkababa niya ng bundok, naghihintay na roon ang kanyang mga kasamahan. Matagumpay na natapos ang perpektong plano ng pagtakas. Nagyakapan ang magkakapatid ng muling magsama. Ito marahil ang huling pagkakataon na magkikita sila. Ngunit nang handa nang umalis ang bangka, tumanggi si Doohak. Ayaw niyang maging isang duwag. Kung aalis siya ngayon, mawawala sa kanya ang lahat. Kailangan ni Doohak na ibalik ang lahat sa dati. Pagkatapos sabihin ito, bumaba pa rin siya sa bangka. Hindi pinansin ang pagpigil ni Chong Seo. Mayroon pa silang alas sa kanilang mga kamay. Ito ang lihim na talaan ng kanilang pondo. Sa pamamagitan nito, maaari nilang takutin si Hwang Chong Seo. Hindi pa natatapos magsalita ang mga tauhan nang makatanggap sila ng mahalagang impormasyon at mabilis na tumakbo palapit. Ang driver na bumangga sa ama ni Doohak ay kusa ng sumuko. Ang pinakamahalaga ay malapit nang magpakasal muli ang ina ni Chong Seo at ang kanyang magiging asawa ay si Hwang Chong Seo. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Doohak ang lahat. Lahat ng ito ay gawa ni Chong Seo. Kinabukasan, nagpadala si Doohak ng kopya kay Hwang Chong Seo. Nang makita niya ang napakaraming iligal na transaksyon sa pagitan nila, galit niya itong ibinato sa mesa. Magpapakasal siya kay Jeongjin sa linggong ito, kaya inutusan niya si Kapitan O na hanapin si Doohak. Si Doohak sa pinakamaikling panahon. Kasabay nito, pagkatapos malaman ng ina ni Doohak na sumuko na ang pumatay sa kanyang asawa, lumapit siya upang magmakaawa kay Kang Yeojin na parusahan ni Hwang Chong Seong ang taong iyon. Walang intensyon si Kang Yeojin na tulungan siya. Nang akmang palayasin na niya ito, napilitan ang ina ni Doohak na gamitin ang pagkatao ni Chong Seong upang takutin siya. Nang marinig ito, nagsimulang lumamig ang mukha ni Kang Yeojin. Kitang-kita na siya ay isang taong walang pinipiling paraan, ngunit nagkunwari pa rin siyang mabait at pumayag sa ina ni Doohak. Ang hindi alam ng ina ni Doohak ay sinabi ng masamang babaeng iyon kay Chong Seong. Hindi malinaw kung ano ang sinabi, ngunit mahulaan na gusto niyang ipaalis si Inay Doohak. Napakabilis. Sinabi na ni Kapitan O kay Chong Seong na hindi tumakas si Doohak sa ibang bansa, bagkus ay tinakot pa niya si Hwang Chong Seong. Sa galit ni Chong Seong, nagpasya siyang hindi na isasaalang-alang ang kanilang pagkakapatid. Nagsimula silang mag-abang sa tabi ni Jungshin, at pagkatapos nilang magkita ni Doohak, aarestuhin nila ang dalawa. Sa kabilang banda, hindi pa rin alam ni Doohak ang paparating na panganib. Matapos nilang maghalikan ng buong pagmamahal, sinabi ni Doohak na mayroon siyang transaction ledger. Ngunit nang akmang sasabihin pa niya ang susunod na pangungusap, biglang bumukas ang ilaw. Nagtipon ang mga nakakubling pulis mula sa lahat ng direksyon. Kinubkob nila ang buong daungan. Nais ng mga tauhan na bigyan ng pagkakataong makatakas ang dalawa. Direktang itinulak ni Doohak si Jungshin palabas. Alam niyang wala na siyang kawala. Hinawakan ni Doohak ang isang pulis upang takutin sila. Hinihintay niya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Si Chong Seong ay nagpapanggap pa ring isang marangal na tao na pinapayuhan si Doohak na sumuko. Sa galit ni Doohak, sinabi niya na pinalitan niya ito sa kulungan ng 5 taon. Ngunit ng kalahati pa lang ng kanyang sinasabi, mabilis na pinutol ni Chong Seong ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril. Ayaw niyang marinig ni Jungshin ang mga salitang ito. Ngayon, si Doohak ay nasa dulo na rin ng kanyang lubid. Bumaril siya sa ere at pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa baybayin. Gayunpaman, nang akmang tatalo na siya sa tubig, binaril siya ni Kapitan O. Sa ganitong paraan, hindi alam kung buhay pa ba si Doohak. Ilang taon ang lumipas, umiinom ng alak sina Jungshin at ang ina ni Doohak. Ngayon, akala pa rin nila ay wala na siya. Nais ng ina na magpakasal si Jungshin kay Chong Seo. Nagulat at nagtataka si Jungshin kung bakit sinasabi ng biyena niya ang ganoong mga salita. Sa mga taon na hindi alam kung buhay pa si Doohak, hindi siya nawala sa puso ni Jungshin. Paano magkakagusto si Jungshin sa iba? Mas lalong nasaktan ang biyena nang marinig ito. Niyakap niya ng mahigpit si Jungshin at humagulhol. Biglang sinabi ng biyena na si Chong Seong ay kanyang tunay na anak din, hindi
hindi alam kung dahil ba sa kalasingan o kung ano. Nagsimula na naman siyang kaawaan ang kanyang namayapang anak. Si Do-ok mula nang ipanganak ay laging nagbibigay daan kay Chung Seong at hindi kailanman nakaranas ng masayang buhay. Gayunpaman, lagi siyang kinaiinggitan at kinakalaban ni Chung Seong. Hindi pa siya tapos magsalita nang makatulog siya. Nang lumabas si Jung Shin, naaalala pa rin niya ang hindi inaasahang pangyayari kanina. Dala ang kanyang mga pagdududa, pinuntahan niya si Chung Seong upang usisain ito. Nagsimulang tanungin ni Jung Shin si Chung Seong kung nang naging kasintahan niya si Do-ok, may nagawa raw itong masama at nakulong ng 5 taon. Totoo ba na si Do-ok iyon? Nagulat si Chung Seong kung bakit biglang binanggit ni Jung Shin ang tungkol dito. Ngunit sa kanyang hitsura, nahulaan niyang may nalaman na ito. Gayunpaman, ngunit si Chung Seong ay nanatiling tikom ang bibig at tumangging sabihin ang katotohanan. Nagsimula pa siyang umarte, ibinubunton ang lahat ng kasalanan kay Do-ok. Alam ni Jung Shin na hindi niya makukuha ang sagot na gusto niya, kaya humingi siya ng paumanhin at tumayo para umalis. Ngunit paglingon niya, bigla siyang pinigilan ni Chung Seong. Hindi niya maintindihan kung bakit, sa loob ng 15 taon na nawawala si Do-ok, marami na siyang nagawa para kay Jung Shin, ngunit bakit hindi pa rin siya pinipili ni Jung Shin. Sa pagkakataong ito, diretsahang sinabi ni Jung Shin na hindi siya magpapakasal kay Chung Seong dahil sa tuwing nakikita niya si Chung Seong, naaalala niya si Do-ok. Sa pag-alis ni Jung Shin, hindi pa rin sumuko si Chung Seong at patuloy na nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi malaman kung alin sa mga sinabi niya ang totoo at alin ang hindi. Nang gabing iyon, muling pinuntahan ni Jung Shin ang biyenan niya. Sa pagkakataong ito, nasa matino na itong pag-iisip. Gusto ni Jung Shin na malaman ang totoo. Gayunpaman, sinabi ng biyenan niya na kung ano-ano lang ang nasabi niya habang lasing at si Chung Seong ay hindi niya anak. Marahil ay dahil sa paglalaro nito kay Do-ok mula pagkabata, kaya nasabi niya iyon. Sa huli, nanatiling lihim ang tunay na pagkatao ni Chung Seong. Sa totoo lang, hindi niya ayaw sabihin, kundi dahil sa pagiging nakakatakot ng peking ina ni Chung Seong matapos itong magpakasal kay Chung Seong. Kung sasabihin niya ang totoo, hindi masusukat ang magiging bunga. Gusto ni Kang Hyojin na maghanap ng suporta para sa kanyang anak. Sinimulan niyang makipagkaibigan sa iba't ibang puwersa ng yaman. Nais niyang ipakasal ang kanilang anak na babae kay Chung Seong. Ang taong nakaupo sa harap niya sa sandaling ito ay ang may-ari ng isang dayuhang real estate. Nagkataon na ang kanyang anak na babae ay may damdamin din kay Chung Seong. Kung ihahambing sa kapangyarihang ito, ang pagkakakilanlan ni Jung Shin ay talagang napakabababa. Kaya, pagkatapos makipag-usap sa kanya, agad siyang pumunta sa inaampon ni Jung Shin at inutusan itong bantayan si Jung Shin ng mabuti at huwag hayaan itong makipagkita kay Chung Seong. Isang simpleng pagpupulong lang ang nagparamdam sa inaampon ang kasamaan ni Kang Hyojin. Natural lang na pumayag siya sa kahilingan nito. Ayaw din ng inaampon ni Jung Shin na makipag-ugnayan ang kanyang anak. Sa ganoong nakakatakot na tao, matapos mag-usap, tinawag ni Hwang Chung Seong si Chung Seong. Noong nakaraan, binigyan niya ito ng isang misyon. Kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang tao na sasama sa kanya sa pakikipag-ugnayan. Sa sandaling ito, lumipat ang eksena sa Japan. Ang pamilyar na anino na ating inaasahan ay muling lumitaw. Kaya pala, buhay pa si Do-ok. Nang gabing iyon, matapos siyang tumalon sa dagat, maswerte siyang nakasakay sa isang life buoy at nailigtas ng isang mabait na mangingisda. Ngayon, siya ay naging katulong nila. Sa panahong ito, labis siyang nangulila sa bahay. Ngunit tumanggi ang boss na pakawalan siya. Nagkataon na ang taong pinuntahan ni Hwang Chung Seong at Chung Seong ay siya. Diretsahang sinabi ng boss sa kanila na gusto niya ng kooperasyon. Kailangan niyang makasali sa Korean Enterprise. Agad na sumang-ayon si Hwang Chung Seong. Padadalhan ng boss ang kanyang pamangkin sa Korea, kasama sila. Nagkataon na nakita ni Do-ok ang transaksyong ito habang naglalakad. Hindi niya akalaing narito pala si Chung Seong. Nagbago ang eksena. Inakala ng mga miyembro ng Underground Syndicate at maging ni Jung Shin na wala na si Do-ok. Hindi lang nawala ng posisyon ang tatlong magkakapatid, kundi nakulong pa sila ng 5 taon. 15 taon pagkatapos bumalik si Do-ok sa ibang pagkakakilanlan, ang mga kapatid na dumaan sa hirap at ginhawa ay naghugas na pala ng kanilang mga kamay at nagpatuloy sa pagmamay-ari ng isang maliit na kainan. May isang nagpupulot ng gulay at isa pa ang naghugas ng 8 pinggan. Kakabili lang ni Chung Seong ng mga sangkap. Ay, mabilis na sinagot ang tawag ng customer at wala na siyang bakas ng pagiging miyembro ng Underground. Pilit na pinigilan ni Do-ok ang tawa, nagkunwari siyang isang tigring mangungolekta ng proteksyon. Akala ng tatlo ay may nanggugulo at handa na sana silang turuan ng leksyon. Hindi nila inaasahan na sa sandaling tanggalin ni Do-ok ang kanyang salamin, lahat sila ay natigilan sa pagkagulat. Nagpakita sila ng labis na pagkabigla at may pag-aalinlangan pa silang nagtanong, ikaw ba talaga ang boss naming si Do-ok? Naluluha sa galak si Chung Seong at sinimulan niyang pag-usapan ang kaligtasan ni Do-ok. 15 taon na ang nakakaraan nang sila ay sinira ni Hwang Chung Seong. Pinayuhan ni Chung Seong na bitawan na niya ang puot at subukang mamuhay ng maayos. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, paano pa magiging mapayapa ang buhay ni Do-ok? Kailangan niyang makahanap ng paraan para ibalik ang lahat sa dati. Ang tanging paraan ay ang paghihiganti. Ang unang hakbang ay tipunin ang mga kapatid. Sinabihan ni Do-ok si Chung Seong na bigyan ang kabilang panig ng 300 milyon sa simula para patuloy itong magulat sa kanya tungkol sa sitwasyon ng negosyo at mga pagkalugi sa bansa. Ang impormasyong ito ay ang kanyang paraan upang pasalamatan ang nagligtas sa kanya 15 taon na ang nakakaraan. Ngayon, binigyan ng boss si Do-ok ng bagong pagkakakilanlan para makabalik sa bansa bilang kinatawan. Gusto niya na ang kanyang mga dayuhang negosyo ay makapasok sa Korea. Kaya, sa panahong iyon, magagamit ni Do-ok ang impluwensya ng kabilang panig para harapin si Chung Seong. Ang pangalawang hakbang ay utusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang binata na nag-gold sa kanyang ama noong nakaraang taon. At may
isa pang pupunta sa bar upang tipunin ang lahat ng mga kapatid. Matapos ayusin ang lahat, tinawag naman ni Doohak ang kanyang mga kalaban, si Kapitan O at ang boss. Nang makita ng boss ang taong gustong magpa-gold sa kanya, nagkasalubong sila at agad na nagkiskisan. Hindi na nakapagpigil si Doohak at direkta silang pinigilan. Pagkatapos, binigyan niya ang bawat isa ng 200 milyon cash at 3 tseke. Sinabi niya sa kanila na kalimutan na ang lahat ng nakaraang pagkakasalungatan at simulan nilang muling itatag ang kanilang kaharian kasama niya. Gamitin ang perang ito upang magbukas ng hindi bababa sa 1-0 casino at sa panahong iyon, hatiin ang kita. Alam ng mga matatalinong tao na ito ay isang magandang pagkakataon na nahulog mula sa langit. Sino ang tanga na tatanggi? Matapos ayusin ang lahat, si Doohak ay puno ng pag-asa na bumalik sa kanyang pamilya at balak niya sanang sorpresahin sila. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya sina Chong Seong at Jung Shin na magkasamang dumating. Habang kumakain ang apat, mukha silang isang tunay na pamilya. Lalong sumakit ang puso ni Doohak. Sa huli, pinili pa rin niyang umiwas. Sa totoo lang, hindi alam ni Doohak na sa loob ng maraming taon ay hindi siya nakalimutan ni Jung Shin. Si Chong Seong ang patuloy na lumalapit sa kanya. Ginawa pa nga niyang pangalan ang kanyang sarili para mangutang para kay Jung Shin. Hindi lang iyon, nakuha pa niya para kay Jung Shin ang copyright ng isang sikat na pelikula na naging dahilan upang maging matagumpay ang kanilang youth cinema. Ngunit para sa mga ginawa ni Chong Seong para sa kanya, si Jung Shin ay nakaramdam lang ng pasasalamat. Walang alam si Doohak sa lahat ng ito. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga tauhan na nakauwi na ang driver na sanhi ng aksidente. Agad silang nagpadala ng tao para kupubin ito. Nang makita niyang kumakain ito ng droga, direkta si Doohak na nagtapon ng isang tumpok ng pera sa harap niya at tinanong kung sino ang nag-utos sa kanya na patayin ang kanyang ama noong nakaraang taon. Ang lalaki na nasa ilalim ng impluwensya ng droga ay nagkaroon ng guni-guni. Nang makita niya ang makapal na tumpok ng pera sa harap niya, sa huli ay binanggit pa rin niya ang pangalan ng isang tao. Si Doohak sa kabilang banda ay mag-isang umiinom ng alak para makalimot. Uminom siya ng 3 araw at 3 gabi. Hanggang ngayong gabi, kinuha na niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pinuntahan ang babaeng pinakamamahal niya. Lasing si Jung Shin at inakala niyang nagkamali siya ng pandinig nang tanggalin ni Doohak ang kanyang sombrero. Buong lakas siyang tumakbo at niyakap ng mahigpit si Jung Shin. Sa wakas, nakita ni Jung Shin ang lalaking hindi niya makakalimutan habang buhay. Hindi ito guni-guni kundi totoo. Si Doohak, matapos dumaan sa 7,749 na pagsubok, ay maswerte pa ring nakaligtas. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin ni Jung Shin na ang lahat ng nangyari ay napakahiwaga. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang minamahal, pagkatapos ay lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Lahat ng nangyari ay napakagulat at nakakatuwa. Matapos magkita, dinala ni Doohak si Jung Shin sa labas. Sinabi niya ang utak sa likod ng lahat ng nangyari na walang iba kundi si Chong Seong. Medyo hindi makapaniwala si Jung Shin nang marinig niya ito. Alam niyang lumaki sina Doohak at Chong Seong nang magkasama. Sila ay malapit na parang kambal. Akala ng sinuman na sila ay magkapatid sa dugo. Ngunit iyon ay panlabas lamang. Pagkatapos ay sinabi ni Lee Doohak, ang taong nagpakamatay sa iyong ama ay si Kapitan O. Sinadya niyang ipasagasa sa driver ang biktima. Pagkatapos, bibigyan niya ng pera at pipigan siya palabas. At si Kapitan O ay ang taong katabi ni Choi Chul-woo at siya rin ang taong palaging iniisip ni Oh Jung Shin na mabait sa kanya. Nang makita na hindi pa rin naniniwala si Oh Jung Shin kay Lee Doohak, sinabi pa nga niya ang tungkol sa pagkakakulong niya ng 5 taon para kay Choi Chul-woo. Na ang pamilya ni Choi Chul-woo ang nakiusap sa ama ni Lee Doohak na akuin niya ang kasalanan. Bukod sa kanya, 3 lamang ang nakakaalam nito. Walang sinuman sa kanilang pamilya ang mabuti sa pagkakataong ito. Natahimik lamang si Oh Jung Shin. Wala siyang ideya. Ang matuwid na taga-usig na si Choi Chul-woo ay ganoon pala. Pagkatapos niyang umalis, muling tinipon ni Lee Doohak ang kanyang mga tauhan at sinimulan ang kanyang plano ng paghihiganti. Una, hinanap niya ang leader ng mga manloloko at inutusan siyang dayain ang mga ari-arian na nakapangalan sa ina ni Choi Chul-woo para mawala ang lahat ng ito sa isang gabi. Nagpanggap silang mga bilyonaryo at pumunta sa mga lugar kung saan madalas magtipon ang mayayaman. Aksidente nilang narinig na namuhunan sila kamakailan ng malaking halaga sa real estate na umaabot sa 5 bilyong won. Sa kabilang banda, gumastos ang mga tauhan ng kaunting pera para makuha ang mga titulo ng ari-arian na nakapangalan sa ina ni Choi Chul-woo. Nagulat siya nang makita na ang isang babae ay may napakaraming lupa. Ang plano ng paghihiganti ay isinasagawa. Kasabay nito, ginawa rin ni Kim Hyung-jo ang kanyang tungkulin. Nakiusap siya sa ministro ng tanggapan ng taga-usig na magkita sila. Alam niyang mahilig ito sa mga antike, kaya nang magkita sila ay ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makipagtulungan. Samantala, parami ang mga kasino na binubuksan ni Lee Doohak at ang kanilang kita ay tumaas ng malaki. Nagkaroon din ng pag-unlad ang investigasyon ni Son Yong-sik sa kinaroroonan ni Kapitan O. Dahil sa kanyang alitan kay Choi Chul-woo, inilipat siya sa Busan. Bilang isang taga-usig, marami siyang ginawang masasamang bagay at nangikil pa nga siya sa ibang tao. Gayunpaman, palagi siyang may dalang baril, kaya hindi naglakas loob ang grupo ni Lee Doohak na kumilos upang maalis ang baril kay Kapitan O, si Lee Doohak. Kinagabihan, agad siyang nagpadala ng liham ng reklamo tungkol kay Kapitan O kay Choi Chul-woo. Agad na nakipagkita si Choi Chul-woo kay Kapitan O. Palagi niya itong kinasusuklaman at ngayong may hawak na siyang impormasyon, pinilit niya si Kapitan O na mag-resign at huwag nang dungisan ang propesyon ng taga-usig. Siyempre, galit na galit si Kapitan O nang marinig ito. Kahit sino pa ang nasa kabilang panig, kahit pa anak siya ni Hwang Chong Seong, handa si Kapitan O na patayin sila. Bukod pa rito, hawak pa rin niya ang pinakamalaking sikreto ni Choi Chul-woo at isa sa mga sikretong iyon ay ang pagkakakulong ni Lee Doohak
Hak para sa kanya noon. Ngayon, ang taong nakakaalam ng sikreto ay patay na. Hindi direktang sinabi ni Kapitan O na ang ina ni Choi Chul-woong ang nag-utos ng lahat. Ngunit kung si Choi Chul-woong ay matalino, tiyak na mahulaan niya. Habang bumababa sa hagdan, biglang nakasalubong ni Kapitan O ang ginang. Hindi niya inaasahan na hindi pa rin naiintindihan ng babaeng ito ang kasalukuyang sitwasyon. Para sa karera ni Choi Chul-woong, agad niyang binantaan si Kapitan O na magbitiw. Hindi niya inaasahan na bigla nitong kinuha ang isang liham mula sa kanyang bulsa. Ang liham na ito ay sapat na upang takutin ang buong pamilya. Lumalabas na ang tunay na ama ni Choi Chul-woong. Bago mamatay, ay inamin ang lahat. Nakita ni Kapitan O ang liham na ito sa bulsa niya. Nang mabasa ang nilalaman nito, si Kang Hyojin, na dati ay mayabang, ay biglang natakot. Isinulat ng ama ni Lee Do-oh-hak ang lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa nakaraan. Kabilang ang personal na pagbibigay ng kanyang anak sa pamilya Choi. Habang patuloy na nagbabasa si Kang Hyojin, lalo siyang natataranta. Ang nanginginig niyang mga kamay ay nagpapakita ng kanyang matinding takot. Matapos uminom ng tubig upang kumalma, biglang nagbago ng ugali si Kang Hyojin, sinabing peke ang liham. Hindi naniwala si Kapitan O dahil nakita niya ang liham sa katawan ng ama ni Lee Do-oh-hak. Ngayon ay hawak na niya ang panakot na maaaring magpabagsak sa buong pamilya. Sa galit, agad na pinunit ni Kang Hyojin ang liham. Gayunpaman, kopya lamang ito. Kung matutuklasan ito ni Hwang Chong-seong sa kanyang pagkatao, tiyak na hindi niya ito palalampasin. Nagpumilit pa rin si Kang Hyojin na magpaliwanag, ngunit hindi niya inaasahan na kukunin ni Kapitan O ang ulat. Ngayon, sa pag-unlad ng siyensya, posible nang gamitin ang FET upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Ang resulta, syempre, ay hindi tugma sa ulat na ito. Ang hindi maikakailang ebidensya na ito ang nagtulak kay Kang Hyojin na sumuko. Sa totoo lang, napakasimple lamang ng kahilingan ni Kapitan O. Kung maibabalik lamang siya sa tabi ni Hwang Chong-seong, ang sikretong ito ay mananatili lamang sa kanilang dalawa. Pagdating ng gabi, nagsimulang pag-usapan ni Hwang Chong-seong ang mga krimen na nagawa ni Kapitan O. Nang handa na siyang paalisin ito, nagsimulang ipagtanggol ni Kang Hyojin si Kapitan O, at walang balak na tutulan sina Choi Chul-woong, tila may sariling plano rin sila. Sa ganitong paraan, tatlong tao na hindi magkadugo. Nagdesisyon na pansamantalang panatilihin si Kapitan O. Kinabukasan, bumalik si Kapitan O sa trabaho at aksidenteng nakasalubong si Choi Chul-woong na hindi na niya iginagalang tulad ng dati. Akala niya ay parurusahan siya nito, ngunit binigyan siya nito ng bank card upang alagaan ang kanyang maisakit na ama. Samantala, bumisita si Lee Do-oh-hak sa leader ng mga manloloko. Nalaman nila na maraming real estate ang nakapangalan sa ina ni Choi Chul-woong. Bukod pa rito, malaki ang namuhunan ng babaeng ito sa real estate kamakailan. Nakipagkita pa nga siya sa direktor ng Departamento ng Konstruksyon upang makuha ang lahat ng lupain na bubuo pa lamang. Sa teorya, ang lupang iyon ay dapat na ipamahagi ng gobyerno. Gayunpaman, napakalaki ng inalok ni Kang Hyojin. Kahit ang direktor ay natukso, ngunit hindi nila alam na ang kanilang pag-uusap ay naitala ng buo. Mabilis na nakalap ng mga tauhan ang 10 pahiwati. Ang ina ni Choi Chul-woong ay isang babaeng materialista. Si Kapitan O ay isang aso na pumapatay ng mga tao na parang baboy. At sina Choi Chul-woong at Hwang Chong-seong ang mga target na kailangan nilang sirain. Kung sila ay kumilos, kailangan nilang sirain muna ang kanilang pagkakaisa upang maghinala sila sa isa't isa. Kaya, ang taong parehong sakim at madalas na sinasaktan ni Choi Chul-woong, tulad ni Kapitan O, ang magiging pinakaangkop na target para sa kanila. Kaya, inayos ni Lee Do-oh-hak ang isang pagpupulong sa pagitan ng lider ng mga manloloko at ni Kapitan O. Ginagamit niya ang material na bagay upang akitin si Kapitan O. Sinabi niyang maganda ang takbo ng kanyang kasino kamakailan. Habang hindi nakatingin si Kapitan O, lihim niyang nilagyan ng pildoras ang inumin nito. Nang magising siya, naging punching bag na si Kapitan O ni Lee Do-oh-hak. Lumapit si Lee Do-oh-hak at paulit-ulit itong pinagpipindot. Patuloy na binabanggit ang sakit na dinanas niya sa mga nakaraang taon. Nang makita ni Kapitan O na si Lee Do-oh-hak ang nagmamasahe sa kanya, natakot siya ng husto. Susunod, formal nang magsisimula ang paghihiganti ni Lee Do-oh-hak. Sa huli ay nagpasya siyang magpakita sa harap ni Choi Chul-woong na nakita ang babaeng mahal niya na nasa bisig ng iba. Akala ni Choi Chul-woong ay nagkamali siya ng tingin. Paano mangyayaring ang taong namatay 5 taon na ang nakakaraan ay narito? Ngunit binigyan siya ng realidad ng isang malakas na sampal. Pagkatapos, dinala ni Lee Do-oh-hak si Oh Jung-shin sa isang restaurant para kumain. Lihim din silang sinundan ni Choi Chul-woong. Nagtanong si Lee Do-oh-hak kay Oh Jung-shin ng isang bagay na matagal na niyang iniisip. Bakit pinili ni Oh Jung-shin ang isang mahirap na binata tulad niya sa halip na ang mayamang binata na si Choi Chul-woong? Masayang tiningnan ni Oh Jung-shin ang lalaki sa harap niya. Kahit na mahirap ang pamilya ni Lee Do-oh-hak, nakita ni Oh Jung-shin ang liwanag sa kanyang mga mata. Kung mas madilim, mas lalong magliliwanag. Nahihiyang kinamot ni Lee Do-oh-hak ang kanyang ulo pagkatapos marinig ito. Si Choi Chul-woong, na nakatayo sa labas at nakikita ang dalawa na masaya, ay lalong nagalit habang tinitingnan niya sila. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Lee Do-oh-hak at lumapit kay Oh Jung-shin. Tila may gagawin siya. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang singsing na matagal na niyang inihanda at formal na nag-propose sa babaeng mahal na mahal niya. Maliit man ang singsing, ito naman ang eksaktong estilo na gusto ni Oh Jung-shin. Lubos siyang masaya at itinaas ang kanyang kamay upang isuot ito ni Lee Do-oh-hak. Simple man ang proposal na ito, gagawin naman ni Lee Do-oh-hak ang buong buhay niya upang mahalin at pahalagahan si Oh Jung-shin. Mahigpit silang nagyakapan. Ang sumunod na eksena ay hindi makayanang tingnan ni Choi Chul-woong. Nag-aalab ang galit sa kanyang puso. Upang hindi mawala ng katinuan, minaneho na lamang ni
Choi Chul-woong ang kanyang sasakyan paalis. Pagbalik niya, agad siyang nag-utos na kumuha ng impormasyon tungkol kay Lee Do-hak. Lumabas na hindi siya namatay sa malalim na dagat, kundi inanod siya sa ibang bansa at iniligtas ng iba. Ngayon, bumalik siya sa Korea na may ibang pagkakakilanlan. Nagalit si Choi Chul-woong at inutusan ang kanyang mga tauhan na patuloy na subaybayan si Lee Do-hak. Si Kapitan Oh, na sinuhulan ni Lee Do-hak, ay nagkataong nakita ang eksenang ito. Kasabay nito, nagdaraos ang lahat ng isang romantikong salo-salo. Nagdala ng cake ang grupo ng mga tauhan upang batiin ang dalawa ng mahabang buhay at kaligayahan. Ang masiglang eksena ay lihim na kinuhanan ng isang tao mula sa labas. Ngunit nang matuklasan ito, agad na ipinaalam ni Kapitan O sa kanila. Kinuha ni Kim Hyung-jo ang salamin at tumingin sa likod at nakita nga niya na may tao. Sinabi ulit ni Kapitan O na ang taong kumukuha sa kanila ay ipinadala ni Choi Chul-woong. Sinabi niya sa kanila na ang impormasyon ay napakahalaga at gusto rin niyang kumuha ng ilang impormasyon mula kay Lee Do-hak. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sinabi ni Kim Hyung-jo ito sa lahat. Nagpanggap silang kumakain na parang walang nangyari. Alam ni Lee Do-hak na kailangan niyang gawin ang kanyang plano ng paghihiganti ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ngayon na ang oras para makipagkita siya sa kanyang kapatid na palaging nasa tabi niya. Ngunit bago iyon, gusto ni Lee Do-hak na mag-set up ng bitag at sabihin kay Kapitan O na makipagkita kay Choi Chul-woong. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sabihin ang lahat tungkol sa kanyang kasino at magpanggap na sumuko. Hindi alam ni Kapitan O kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Kinuha ni Lee Do-hak ang pagkakataong sabihin na si Choi Chul-woong ay nag-uutos sa kanyang mga tauhan na ipagtanggol siya. Kinabukasan, sinimulan na rin ng grupo ng mga manloloko ni Lee Do-hak ang kanilang plano. Hinanap nila ang sikat na aktres noon. Nag-uusap ang tatlo tungkol sa negosyo sa real estate na aabot sa 1 bilyong won. Malinaw na narinig ito ni Kang Yeojin. Nagpanggap silang kinansela ang kanilang kooperasyon upang akitin si Kang Yeojin sa bitag. Gaano man siya magpanggap, hindi niya kayang labanan ang pang-akit ng pera. Nang makita ni Ham Yang-ja si Kim Hyung-jo matapos lumabas, hindi na siya masaya tulad ng dati. Lumabas na matagal na silang naghiwalay. Si Kim Hyung-jo ay maaaring makulong anumang oras at ayaw niyang magdusa si Ham Yang-ja kasama niya. Sa pagitan ng kapatiran at pag-ibig, natural na pinili niya ang kapatiran. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Kapitan O ang bilyonaryo na nakikipagtulungan kay si Kang Yeojin. Alam niyang malaki ang natanggap nitong pera mula sa transaksyon na iyon, kaya sa pangalan ni Kang Yeojin, binigyan niya sila ng listahan at sinabihan silang maglipat ng pera sa 10 kumpanyang ito ng sabay-sabay bilang money laundering. Napilitan ang dalawa na puntahan si Kang Yeojin. Nangako siya na bibigyan niya sila ng 5% ng kinita. Ngunit ang kondisyon ng kooperasyon ay kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Hindi nila gagawin ang mga iligal na bagay na tulad nito. Hawak ni Kang Yeojin ang listahan at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit ito ang tanda na siya ay gagawa ng krimen sa hinaharap. Sa ganitong paraan, matapos nilang dayain ang mga tao, matagumpay nilang nakuha ang 1 bilyong won mula kay Kang Yeojin. Ang tusong babaeng ito ay itinuring din na natalo sa kamay ni Lee Do-hak. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang ng plano ng paghiganti. Si Choi Chul-woong, sa kabilang banda, nang malaman niyang buhay pa si Lee Do-hak, ay nagsimula ng kumilos. Nalaman niyang mayroong kasino na nakapangalan kay Lee Do-hak at kinagabihan, agad siyang nagpadala ng mga tauhan upang harangan ang kanyang pinagkakakitaan. Ngunit hindi inaasahan ni Choi Chul-woong na si Lee Do-hak ay mayroon ng higit sa 1 bilyong won at nakuha pa niya ito sa pamamagitan ng panloloko sa kanyang ina. Matapos imbestigahan ang kasino ni Lee Do-hak, pinuntahan muli ni Choi Chul-woong si Oh Jung-shin. Simula nang malaman niyang sinaktan niya si Lee Do-hak at nagpakulong siya para sa kanya, halatang kinamuhian na siya ni Oh Jung-shin. Gayunpaman, patuloy pa rin si Choi Chul-woong sa paghabol kay Oh Jung-shin. Sinabi niyang malapit nang ipag-utos ang nationwide manhunt para kay Lee Do-hak at pagkatapos nito ay siya na lamang ang nasa tabi niya. Nagalit si Oh Jung-shin at pinagalitan siya. Sabay sinabi ang mga salita ng pagtatanggol kay Lee Do-hak. Pagkatapos sabihin iyon, galit siyang tumalikod at hindi na pinansin si Choi Chul-woong. Walang nagawa si Choi Chul-woong kundi umalis. Pagkaalis niya, agad na tinawagan ni Oh Jung-shin ang isang reporter. Tila mayroon din siyang plano. Nagbago ang eksena. Tinawagan ni Lee Do-hak ang tagausig na mayroon siyang magandang relasyon at ginamit ang pera upang ilipat ito sa Seoul. Pagkatapos ay tinawagan niya si Choi Chul-woong upang magkita sila ngayong gabi. Gusto niyang malaman ang kasalukuyang iniisip ni Choi Chul-woong. Ngunit nang magkita ang dalawang magkapatid, puno pa rin ng galit ang saloobin ni Choi Chul-woong sa kanya. Nang si Lee Do-hak, binanggit ang pagdadala kina Oh Jung-shin at ang kanyang pamilya sa ibang bansa para manirahan. Hiniling pa nga ni Choi Chul-woong na pwede ang buong pamilya na pumunta sa ibang bansa, ngunit hindi pwede si Oh Jung-shin. Sa huli, natapos ang paghaharap sa pagkapuot. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Choi Chul-woong ang boss na nagligtas kay Lee Do-hak at hiniling na ibalik agad siya sa Japan. Ngunit ang saloobin ng lalaki ay napakatigas. Tutal, si Lee Do-hak ang pumalit sa kanya sa paglamon ng negosyo sa Korea. Dahil sa katigasan ng boss, wala nang magawa si Choi Chul-woong. Hindi niya inaasahan na paglabas niya ay nagkataon niyang makikita si Lee Do-hak na papalapit. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magbibigay daan kay Choi Chul-woong tulad ng dati. Bumisi si Choi Chul-woong at mayabang na tinanong si Lee Do-hak, "Sigurado akong matatalo ka pa rin sa akin tulad ng dati, di ba?" Sa totoo lang, noon ay palaging nasa ilalim ni Choi Chul-woong si Lee Do-hak, maging sa mga nagawa o sa anumang aspeto.
Ngunit hindi alam ni Choi Chul-woo na ang dahilan kung bakit natalo si Lee Do-oh-hak sa kanya ay dahil sa kanyang matigas ang ulo na ama. Umiti si Lee Do-oh-hak at sinabi kay Choi Chul-woo na ang pinakamasakit na bagay para sa kanya sa mga nakaraang taon ay ang kailangan niyang sadyang matalo sa kanya. Sa bawat pagsusulit ay niyang manguna sa buong paaralan, ngunit kailangan niyang iwanang blanko ang mga sagot para maging pangalawa. Kaya, sa pagkakataong ito, wala nang pagkakataong makaganti si Choi Chul-woo. Pagkatapos umalis ng dalawa, tinawagan muli ng ina ni Lee Do-oh-hak si Choi Chul-woo. Nalaman niya na nagkaaway ang magkapatid sa pamamagitan ni Oh Jung-shin. Kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Choi Chul-woo, gustong sabihin na magkapatid sila sa dugo. Ngunit hanggang sa umalis ito, hindi niya pa rin masabi ang mga salita. Kinagabihan, tinawagan ni Lee Do-oh-hak si Kapitan Oh upang ayusin ang huling misyon. Una, binigyan niya ito ng 1 bilyong won, pagkatapos ay binigyan siya ng listening device. Gusto niyang bitagin ni Kapitan Oh si Hwang Chong-seong upang sabihin ito ang tungkol sa pagpatay sa kanyang ama. Ngunit hindi inaasahan, maghapon silang nag-usap at hindi pa rin bumubuka ang bibig ni Hwang Chong-seong. Sa puntong ito, sumuko na rin si Kapitan O sa pagtatanong. Sa halip, nagpakita siya ng kabaitan at pinaalalahanan siya na hindi niya anak si Choi Chul-woo, ngunit hindi niya sinabi kung sino ang ama nito. Pagkasabi nito, labis na nagulat si Lee Do-oh-hak, samantalang si Hwang Chong-seong, na tila alam na ang lahat ay kalmadong nakinig kay Kapitan O. Lumalabas na matagal na pala niyang inimbestigahan ito. Ang dahilan kung bakit hindi niya inilabas ang sikreto ay dahil lamang sa gusto niyang manatili sa tabi ni Kang Yeojin. Umaasa lamang si Hwang Chong-seong na hindi na siya iiwan ni Kang Yeojin. Upang panatilihing lihim ang sikretong ito at upang matulungan si Kang Yeojin na mamuhay ng mas komportable, sa huli ay pinaslang ni Hwang Chong-seong si Kapitan O. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay. Natagpuan din ng tagausik ang isang listening device sa kanyang katawan. Nang makita ni Hwang Chong-seong ito, agad niyang naalala na may kakaiba kay Kapitan O kagabi. Pagkakita pa lamang nila, hindi na ito. Huminto sa pagbanggit ng pagkamatay ng ama ni Lee Do-oh-hak. Nahulaan ng matandang tusong ito na si Lee Do-oh-hak ang nag-utos ng lahat upang pigilan siyang gumawa ng mga bagay na makakapinsala sa kanya. Sa kadahilanang sadyang nakinig si Lee Do-oh-hak sa kanya, inutos ni Hwang Chong-seong ang pambansang manhunt laban sa kanya at personal na sinabi kay Choi Chul-woo na barilin agad si Lee Do-oh-hak kung makita niya ito. Alam na ni Lee Do-oh-hak ang masamang taktika ni Hwang Chong-seong. Ngunit ang mahalagang bagay ngayon ay ang umalis dito. Sa tulong ni Oh Jung-shin, nagsimula siyang magpanggap at matagumpay na nalampasan ang patrol team. Ngayon, nasa panganib si Lee Do-oh-hak saan man siya magpunta. Naunahan na ni Hwang Chong-seong ang kanyang amo. Hindi alam ng lalaki ang nangyari, akala niya ay totoong ang pinagtaksilan siya ni Lee Do-oh-hak, kaya pinili niyang iwanan ito. Nagsimula silang kumilos ng magkahiwalay. Si Oh Jung-shin, ayon sa naunang plano, ay pinuntahan ang reporter na nakausap na niya tungkol sa kaso ni Kang Yeojin na nakipagsabwatan sa direktor ng Ministry of Construction upang angkinin ang buong lupang minahan. Nang mailabas ang balita, tuluyang gumulo ang opinyon ng publiko. Hindi inaasahan ni Hwang Chong-seong na ganoon pa rin kalaki ang kasakiman ng babae kahit naging ginang na siya. Para mabilis na mapakalma ang publiko, agad niyang inutusan si Choi Chul-woo na dalhin ang kanyang mga tauhan sa newsroom at imbestigahan pa ang lahat ng konektado kay Lee Do-oh-hak. Gumastos si Hwang Chong-seong ng malaking halaga upang suhulan ang gobyerno at ang oposisyon. Ibinunton ang lahat ng responsibilidad sa insidente sa mga miyembro ng pambansang asamblea. Kapag nakakuha sila ng ilang malalaking pangalan, magiging tahimik na ang plano. Upang talunin si Lee Do-oh-hak, ginamit niya ang kanyang ikalawang alas, ang tagausig sa Seoul. Bagaman mukha siyang medyo hangal, at least alam niya kung ano ang tama at mali. Sinabi ni Lee Do-oh-hak sa kanya na malapit na niyang gamitin ang huling alas. Ang alas na iyon ay direktang magtutulak sa buong pamilya ni Hwang Chong-seong sa bangin. Kaya, kailangan ni Lee Do-oh-hak ang kanyang kooperasyon. Pagkatapos ng kasunduan, inilabas ni Lee Do-oh-hak ang huling alasang recording kung saan si Hwang Chong-seong ang gumawa ng krimen. Kapag nailabas ito, matatalo na siya. Ngunit maaaring parusahan din siya dahil sa pagtatago ng pondo para sa kanya noon. Ayaw na ni Lee Do-oh-hak na kumain ng pagkain sa bilangguan ngayon, gusto lang niyang dalhin ang kanyang buong pamilya sa ibang bansa. Sa ganoong paraan, tila simple lang ang kahilingan, ngunit napakahirap itong isakatuparan. Naiintindihan ni Oh Jung-shin ang paghihirap ni Lee Do-oh-hak. Dinala niya ang recording kay Kang Yeojin. Nang marinig niya ang nilalaman nito, labis siyang natakot. Ito ay may kinalaman sa kapalaran ng kanilang buong pamilya. Ang pinakamahalaga ay maaaring bumagsak si Choi Chul-woo dahil dito. Maaaring sirain ang nilalaman, ngunit kailangang ibalik ni Hwang Chong-seong ang kalinisan ni Lee Do-oh-hak at hayaan siyang lumabas ng bansa ng ligtas. Wala nang ibang pagpipilian si Kang Yeojin. Natakot siya at nakiusap kay Hwang Chong-seong na patawarin ang grupo ni Lee Do-oh-hak. Ngunit ayaw nitong sumang-ayon dahil hindi niya makumbinsi si Hwang Chong-seong. Napilitan si Kang Yeojin na hanapin ang ina ni Lee Do-oh-hak. Hindi niya sinabi sa kanya ang nilalaman ng recording. Sinabi lamang na napakadelikado nito at kapag nabunyag, mamamatay ang dalawa niyang anak. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta ang ina ni Lee Do-oh-hak sa lugar na inayos ni Kang Yeojin. Kinagabihan, tinawagan
Tinawagan din ni Kang Yeojin si Choi Chul-woong. Nang makita niya ang ina ni Lee Do-oh, hindi niya ito pinansin. Agad namang dumating ang bida. Gustong bumaril ni Choi Chul-woong ngunit nag-aatubili pa rin siya. Hindi niya alam ang transaksyon sa pagitan ng dalawang panig. Dahil hindi makumbinsi ni Kang Yeojin si Hwang Chong-seong na patawarin si Lee Do-oh, kinailangan niyang maghanap ng dahilan upang magpalipas ng oras. Una, sinabihan niya itong ibigay ang recording. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, agad na itinutok ni Choi Chul-woong ang baril kay Lee Do-oh, pinipilit siyang isuko ang recording. Nang makita ito ng ina, agad siyang humarang sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling ito, sa wakas ay sinabi niya na magkapatid sila sa dugo. Silang dalawa ay kanyang laman at dugo. Sa sobrang sakit, ipinikit ni Kang Yeojin ang kanyang mga mata. Hindi matanggap ng magkapatid ang nangyayari at lumingon sa kanilang ina. Gusto ni Choi Chul-woong na ipaliwanag ni Kang Yeojin ang lahat ng nangyari. Dahil umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon, kinailangan niyang sabihin ang totoo. Si Choi Chul-woong ay inampun niya at ang kanyang tunay na ina ay nakatayo sa harap nila. Nagulat ang dalawang magkapatid. Hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin. Hindi matanggap ni Choi Chul-woong ang ganitong kalokohan, kaya lumingon siya at pinagalitan si Kang Yeojin. Bakit mo ito sinabi sa akin? Inila rin ni Lee Do-oh ang kanyang ina at tinanong, bakit hindi mo sinabi ang totoo sa simula pa lang? Mayroon na tayong alas, pero ngayon ay hindi na natin magagamit. Inila ni Oh Jung-shin si Lee Do-oh, handa nang umalis. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang itututok ni Choi Chul-woong ang baril sa kanila. Pinipilit si Lee Do-oh na ibigay ang recording. Matinding pinagtanggol ni Oh Jung-shin si Lee Do-oh habang galit na naglakad si Lee Do-oh patungo sa dulo ng baril. Sinasabi kay Choi Chul-woong, sino ang pumatay sa ating ama? Nang makita ni Kang Yeojin na hindi maganda ang sitwasyon, taranta si Kang Yeojin na pinigilan ang kanilang pag-uusap, ngunit tuluyang hindi pinansin ng magkapatid ang babaeng ito. Sinabi ni Lee Do-oh na inutusan ni Kang Yeojin si Hwang Chong-seong na patayin ang kanilang ama. Natakot si Kang Yeojin na malaman ito ni Hwang Chong-seong, kaya niya ginawa ang pananakot. Hindi umamin si Kang Yeojin sa mga bagay na ito. Dahan-dahang ibinaba ni Choi Chul-woong ang kanyang baril at tumingin sa kanya. Sa sandaling ito, sumugod ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Si Hwang Chong-seong at ang taga-usig ang pumalibot sa lugar. Isa sa kanila ang direktang bumaril sa balikat ni Lee Do-oh. Bumagsak siya sa lupa ngunit pilit na bumangon. Nang makita ni Choi Chul-woong na pinapatay ang kanyang kapatid, agad niya itong pinigilan upang bigyan ng pagkakataong mabuhay si Lee Do-oh. Siya ay nag-iisang lumaban sa lahat ng mga tauhan na ipinadala ni Hwang Chong-seong. Alam na ngayon ni Choi Chul-woong kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Hindi na niya tutulungan ang matandang tusong ito. Nang makita ni Lee Do-oh na nasa panganib ang kanyang kapatid, agad siyang sumugod. Nagtago ang magkapatid sa likod ng sofa. Nang handa na silang sumalakay muli, biglang nabasag ang salamin ng pinto, kasabay ng paghagis ng ilang granada. Nagunahan din sa pagsugod ang mga tauhan ni Lee Do-oh na may dalang mga armas. Nagkaroon ng putukan, ngunit hindi sila natakot. Sa katunayan, lalo silang naging matapang. Ang bawat kapatid dito ay may kaloobang lumaban hanggang sa huli. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Kim Hyung-joo si Lee Do-oh na sugatan. Habang sila ay papalabas, biglang kinuha ni Hwang Chong-seong mula sa likod ang isang baril. Agad na sumigaw si Choi Chul-woong para magpaalala, ngunit huli na ang lahat. Direktang tinamaan si Lee Do-oh. Nang dumating ang matuwid na taga-usig sa pinangyarihan, bumalik ang katahimikan. Napalibutan ng kanyang pamilya si Lee Do-oh. Sinabihan ni Oh Jung-shin si Lee Do-oh na huwag pumikit. Nangako sila sa isa't isa na mamumuhay sila ng masaya. Masakit na tiningnan ni Lee Do-oh ang kanyang mga mahal sa buhay na nasa harap niya. Ang matinding sakit ay pumipigil sa kanya na makapagsalita. Inamin din ni Choi Chul-woong ang lahat ng kanyang kasalanan. Pupunta siya sa istasyon ng pulisya upang sumuko, umaasa na mapatawad siya ng kanyang kapatid. Ito ang mahirap na binata, na may trahedyang buhay mula pa ng ipanganak. Hindi madaling marinig ang paghingi ng tawad mula sa kanyang kapatid, ngunit kinailangan niyang harapin ang papalapit na kamatayan. Sa sandaling ipinikit ni Lee Do-oh ang kanyang mga mata, mabilis niyang pinatawad si Choi Chul-woong. Lumipas ang 3 araw, nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Hwang Chong-seong at malapit na siyang dalhin ng taga-usig. Ngunit nang dakpin siya, pinili pa rin niyang tapusin ang kanyang buhay sa pinakamabilis na paraan. Si Kang Yeojin, matapos mawala ang lahat, ay nagsimula ng mabaliw at madalas na guni-gunihin na tinatawagan siya ni Choi Chul-woong. Sa huli ay kinailangan siyang ipasok sa mental hospital para sa paggamot. Samantala, ang karakter na pinaka-pinag-aalala ng lahat ay hindi pa pala namatay. Nagpunta muli ang tatlo sa sinehan tulad ng dati. Nagtagpo sila rito dati at dito rin nagsimula ang kanilang pag-ibig. Habang pinapanood ang eksena sa screen, masayang humiti ang tatlo habang inaalala ang nakaraan. Salamat sa lahat ng nanood ng pelikulang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video.